Binibini. Hindi ko siya pakakasalan. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mapang-asawa ang probinsya nung iyon. Binibini. Ang koro ng phoenix na ito ay mula sa pamilya Feng. Sabi ng master, huwag palampasin ang magandang oras. Pinipilit niyo akong magpakasal sa isang lalaking comatose. Mas gugustuhin ko pang magpakamatay. Saklolo, Master, Mistress, nagbabanta ang binibini. Sabi niya, mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa pakasalan ang comatose na nobyo. Kalokohan, ang kasunduan niya kay Feng Chenxiao ay inayos nung bata pa sila. Ang paglabag dito ay si Sira, sa dangal ng pamilya Nan. Mawawalan tayo ng mukha sa Jinghai. Mahal, ang mga Feng ay simpleng magsasaka lang. Hindi sila karapat-dapat sa ating anak. Ang aking mungkahi, hayaan si Nan Yuning, ang pumalit kay Zero sa kasal. Napakahusay na solusyon. Pero paano kung matuklasan? Mananatiling lihim iyan. Ang pangangalo niya ng kanyang ina, ay nagdulot ng kahihiyan sa ating pamilya. Ang ating awa ang nagpahintulot sa kanila, na manatili bilang mga alipin, upang bayaran ang kanilang utang. May utang sila sa atin nito. Gawin iyan. Yuning. Pinatawag niyo po ako, madam? Anak, nasa edad ka na para magpakasal. Nakahanap kami ng magandang kapareha para sa iyo. Ayaw magpakasal ni Zero. Kaya, ikaw ang magpapakasal sa pamilya Feng. Isang kapalit na nobya, madam, ang aking bulag na ina. Kailangan ko pong manatili para alagaan siya. Nakisama ka na rito, ng maraming taon. Umaasa kang makikasama, habang buhay. Magpapakasal ka ngayon. Ama, ang ganitong panlilin lang ay may panganib. Ang pagkabunyag ay magpapahamak sa atin. Magbitiw ka ng isang salita at pagsisisihan mo yan, ang kapalaran ng iyong bulag na ina. Dalhin siya. Saan ka pupunta? Ina, ikinakasal na ako. Mag-ingat ka po. Bilisan mo na, huwag mong palampasin ang magandang oras. Makinig ka ng mabuti, mula ngayon, ikaw si Nan Zero, ilantad mo ang lihim, at magdurusa ang iyong ina. Galaw. Anak ko. Madam, ako ang kitiwala ng Feng. Ipinadala para ihatid kayo pa uwi. Kailangan ng mga magsasaka ng katiwala. Mukhang napakagarbo naman ito. Nasaan ang asawa ko? Dito po, Madam. Binibini, pakiusap. Ikaw ang asawa ko, Feng Chenxiao. Kaya pala si Nanziro, nag-aalangan sa kasal na ito. Akala ko, minamaliit niya ang mga magsasaka sa probinsya. Ang totoo, takot siyang maging isang biyuda. Perpekto ang isang asawang gulay. Walang obligasyong pangkasal na kailangang tuparin. Walang sakit sa panganganak na kailangang tiisin. Hindi na kailangan pang magkunwari sa iyo. Ikaw siguro si Zero. Ang tagapagmana ng pamilya Nan mula sa syudad. Hello po, tita. Ngayong kasal ka na, dapat tawagin mo na akong nanay. Nanay, Bakit? Aba, Zero, kinakawawa ka ng kasal na ito. Ang Chenxiao namin, nakahiga lang dito simula nang maaksidente siya. 2 taon na ang nakalipas. At hanggang ngayon ay walang malay pa rin. nanay, huwag po kayong umiyak, ginagantimpalaan ng langit ang mabubuti. Maaaring magising siya anumang araw. Sabi ng mga doktor, halos wala ng pag-asa siyang magising. Nasa kamay na ng tadhana ngayon, huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, itatrato ka ng tama. Naghanda ako ng ilang regalo para sa iyo. Ang pugad ng ibong ito ay ipinadala sa pamamagitan ng eroplano mula sa ibang bansa. Ang kusina ang maghahanda ng 2 serving araw-araw para sa iyo. Mahusay para sa balat at kagandahan.
Premium na pugad ng ibon mula sa kuweba. Ang herms ng mga pugad ng ibon. Mahigit 500,000 piso bawat onsa. Ma, ano ba talaga ang ginagawa ng pamilya natin? Para maging ganito kayaman? 3 henerasyon na ang nakalipas. Yumaman kami sa pagsasaka. Pinili ni Chen Xiao na pahirapan ang mga bagay-bagay sa kanyang mga negosyo. Hindi ko rin sigurado kung ano talaga. Kailan pa naging ganoon kalaki ang kita sa pagsasaka? Halika na. Isa pang regalo sa kasal para sa iyo. Ang Imperial Green Jade na ito ay espesyalidad ng aming pamilya. Ang ganitong kalaking Imperial Green ay nagsisimula sa 50 milyong piso sa merkado. Hindi mo ba gusto ang jade? Pagkakamali ko, mas gusto ng mga dalaga ang kumikinang na gintong regalo. Mga diamante o ginto, kukunin ko iyon para sa iyo. Ma, ako. Ngayong gulay na si Chen Xiao, dahil comatose si Chen Xiao. Nalulugi ka sa kasal na ito. Dapat ka naming bigyan ng tamang kabayaran. Ngayon ang gabi ng kasal mo. Iiwan ko na kayong dalawa. Ang pamilya Feng ay tiyak na mga lihim na bilyonaryo. Asawa, manatiling payapa. Sa iyong kalagayan, aalagaan kitang mabuti. Kailangan kitang punasan. Hindi ko sinusubukang samantalahin ka, pangako. Ang aking asawang gulay ay nakahiga rito sa loob ng 2 taon. Ngunit mayroon pa rin ganitong abs. Tingnan mo ang Adonis belt na iyan. At ang mga biceps na iyan. Napaka-perpektong napapanatili. Sa totoo lang, hindi masama ang asawang gulay. Kung mananatili siyang ganito magpakailanman, tahimik at banayad. Dagdag pa, ang pamilya Feng ay isang mayamang sambahayan. Siguro kapag tuluyan ka ng pumanaw, mamana ko ang kayamanan ng pamilya. Oras na para linisin ka. Walang kalokohan, sumusumpa ako. Ginang po, ang mga gawain ng mga katulong na ito ay hindi dapat magpahirap sa inyo. Ayos lang po, talaga, dahil pinakasalan ko si Chen Xiao. Ito ang natural na dapat gawin ng isang asawa, ang aking tungkulin. Kung alam lang po ng batang Ginoo na ganoon kayo kadibdibo, matutuwa po siya. Nga pala, Ginang, naghanda po ang Ginang ng skincare para sa inyo. Ang tuyong klima po sa probinsya ay maaaring makairita sa inyong balat. Lamer. Hindi po niya alam kung anong brand ang gusto ninyo, pero narinig po niya na gusto ng mga taga-syudad ang mga ito. Napaka-maalalahanin. Natutuwa po akong nagustuhan ninyo. Hayaan na po namin kayong magpahinga. Sige po. Mahal, oras na para sa skincare. Mahal, panatilihin natin ang ganitong kaayusan. Magpahinga ka lang. Ako na ang bahala sa lahat. Magandang gabi, mahal. Kita-kita bukas. Madam, ang kalusugan ninyo po ang mahalaga. Hayaan niyo po akong gumawa ng mga gawaing ito. Pagbubunot lang ito ng damo, at pagdidilig ng bulaklak, hindi naman ganoon. Kalambat ang katawan ko. Gising na ba si Jiro? Opo, gising na po siya. Nagbabasa po siya pagkatapos ng almusal. Mahilig po talagang magbasa ang batang ginang. Kagabi po, personal na pinaliguan ng batang ginang ang batang Ginoo. Talagang isang mabuting babae siya. Alam kong hindi ako nagkamali sa kanya. Ang pamilya Feng, ang pinakamayaman sa Jinghai, ay magkakaroon na ng tagapagmana. Sa tingin ko, ang pamilya natin ay dapat na pamahalaan ni Jiro sa bandang huli. Sige po. Tatlong araw ng kasal si Yuning. At wala pa ring balita mula sa mga Feng. Sana walang nangyari. Hindi siya maglalakas loob. Isa lang siyang hamak na katulong. Kung maglakas loob siyang ibunyag ang pagpapalit ng nobya, hintayin na lang mamatay ang kanyang lumpong ina. Ano? Ang proyekto ng Pearl Bay ay isusubasta sa loob ng 3 araw. Subasta ng Pearl Bay.
Hindi ba iyan ang proyekto ng Feng Group? Si President Feng, bilang pinakabatang pinakamayamang tao sa Jinghai, ay bihira nang magpakita kamakailan. Nagtataka ako kung dadalo siya sa komperensya ng subasta na ito. Haha, napakagaling. Kung makikipagtulungan tayo sa mga Feng, ang pag-angat ng pamilya Nan ay malapit na, pero ang lupain ng Pearl Bay na ito. Bawat pamilya sa Jinghai ay gustong makakuha ng bahagi. Kung ikukumpara sa ibang mga pamilyang primera klase, napakaliit ng mga Nan. Sir, narinig ko po kay Mrs. Wang na si President Feng ay nagbabakasyon kamakailan sa Dragon Retreat Village. Hindi ba ang Dragon Retreat Village ang nayon kung saan ikinasal si Yuning? Jiro, tawagan mo at tanungin agad. Ito ang pinakamagandang pagkakataon mo. Sige. Manugang. Ma, Ang pagkain na ito, ayon ba sa panlasa mo? ang sarap ng sabaw ng manok na ito. Lalabas po ba kayo para magtrabaho? Sasama po ako. Huwag, huwag. Ikinasal ka sa aming pamilya para magtamasa ng magandang buhay. Hindi ka namin hahayaang gumawa ng mabibigat na trabaho, Manugang. Titingnan ko muna ang bagong vegetable greenhouse. Manood ka na lang ng TV sa bahay. Wala namang magawa sa nayon. Pasensya na sa abala. Ayos lang po. Paano kung ako na lang ang maglaba ng damit ninyo? Hindi ka namin hahayaang maglaba. Ikinasal ka sa aming pamilya, hindi para maging yaya. Kumain ka na lang ng mabuti sa bahay, at uminom ng mabuti. Manugang, lalabas na ako. Nanay. Binibining Nan. Ano ang kailangan mo? Yuning, kumusta naman ang buhay mo, sa asawa mong walang silbi? Hindi ka ba kumakain ng balat ng puno araw-araw? Gumigising bago sumikat ang araw para magpakain ng baboy. Gumagawa ng gawaing bahay buong araw, habang inaalagaan ng asawa mong, parang gulay. Naaawa ako sa'yo. Ibaba ko na to kung wala kang mahalagang sasabihin. Huwag mo na akong tawagan. Yuning, ikaw. Baryo Longyin, siguradong kilala mo na ang lugar na yan ngayon. Alamin mo kung saan, nagbabakasyon si Taikun Feng. Paumanhin. Abala ako sa pag-aalaga. Sa asawa ko 24 paghahatid ito. Yuning, ang kinabukasan ng pamilya natin ay nakasalalay sa pakikipagtulungan kay Taikun Feng. Napakahalaga ng kooperasyong ito. Bahagi ka pa rin ng pamilyang ito. Kung guluhin mo to, kaya mo bang panagutan ang mga kahihinatnan? Ano? Binibini. Nagpakasal ako sa baryong ito para sa'yo. Bilang kapalit, dapat inaalagaan mo ang nanay ko. Sa halip na utusan ako. Tama na ang mga utos mo. Tapos na akong maging sunod-sunuran mo. Huwag mo na akong tawagan ulit. Yuning, ayusin mo ang pananalita mo. Yuning, hoy. Paano siya naglakas loob? Talagang binabaan niya ako ng telepono. Ang pagkuha sa kasunduang ito ay magtatatag ng ating posisyon sa Jinghai. Hindi natin pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Tatay, gusto akong ipakilala ng tagapagmana ng pamilya Chi kay Taikun Feng. Zero. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Mahal, magpahinga ka ng maayos. Palagi kitang aalagaan. Nangako tayo na, magiging tapat kang asawa ko. Nanay, narito ako para tumulong. Zero. Napakainit dito, umuwi ka na at magpahinga. Nanay, dapat ako sa buhay baryo. Natututo na ako. Saan ako magsisimulang maglinis ng damo? Aling mga bukid ang atin? Ito. Ginang. Bawat bukid na nakikita mo, at ang mga bundok sa likod, ay pag-aari ng aming pamilya. Lahat ng nakikita, ng mata ay atin. Lahat ng ito. Ito ang pasukan ng nayon, ang aming likod bukid. Ay may ilang minahan. Libu-libong ektarya ng lupang sakahan doon. Lahat ng dalaga, ay nangangarap ng kastilyong pangarap, mamaya. Pipili ako ng magandang lokasyon, para ipagtayo ka ng kastilyo. Pero, Maam, Ayos lang naman po ang kasalukuyan nating bahay. masyadong ordinaryo ang ating. Maliit na bahay na istilong kanluranin. Espesyal akong nag-imbita ng isang internasyonal na master ng disenyo para likhain ang iyong pangarap na tahanan. Narinig kong mahilig ka sa interior design. Maaari mong direktang ibahagi ang iyong mga ideya sa eksperto. Ang bait ni Maam sa kanyang manugang. Kung alam lang niya na impostor ako, siguradong madudurog ang puso niya. Huwag na po kayong mag-abala. Hindi ito abala. Ano ka ba? Ang pagpapakasal sa aming Chen Xiao ay karangalan ng aming pamilya Feng. Ay, bago ko makalimutan, may regalo ako para sa iyo.
Ang card na ito ay may lamang 1 bilyong yuan. Mamaya, papupuntahin ko si Secretary Wang para samahan ka sa bayan at mag-shopping. 1 bilyon? Ma'am, gaano ba tayo kayaman? Kami ang pinakamayamang pamilya sa Jinghai. Ang pinakamayaman? Oo. Simula nang magkaroon ng aksidente si Chen Xiao. Itinago ko siya sa probinsya. Ma'am, ipinapatawag niyo po ako? Si Secretary Wang, ang henyo sa stock market, at punong kalihim ng pinakamayaman sa Jinghai. Ay, Secretary Wang, ito si Zero. Ngayon, samahan mo siya sa pamimili sa syudad. Opo, ma'am. Binibining ginang. Aalis na po ba tayo? Ma'am, ito, ako. Bilhin mo ang lahat ng gusto mo. Hindi problema ang pera para sa amin. Sige na, magsaya ka. Mas nakakapagod mag-shopping kaysa mag-hardin. Nasaan ang asawa ko? Xiao Hua, nasaan ang batang Ginoo? Hindi ko po alam, binibining ginang. May nakakita ba sa asawa ko? Alisin ang lahat ng mga bagay na ito. Itapon ang lahat. Ang mga bagay na ito ay nagdadala ng malas sa aming tahanan. Patay na ba talaga si Feng Xiao? Ma'am, Zero. Hinahanap lang kita. hindi na kailangang ipaliwanag. Alam ko na ang lahat. Ang buhay at kamatayan ay nakatadhana. Ang yaman ay galing sa langit. Si Chen Xiao ay nabubuhay sa di. Napahirap sa kanya. Ngayon nawala na siya. Baka ito ay kaginhawaan. Hinahanap niyo po ba ako, Ginang? Gising ka na. Sa masusing pag-aalaga ni Madam, kung hindi pa ako gigising ngayon, Parang hindi ko naman pinahalagahan. ang iyong masusing pag-aalaga nitong mga nakaraang araw. Ako ba? Anong problema? Ngayong gising na ako, parang hindi ka masaya, Madam. Hindi ah. Sobrang saya ko na gumaling ka na. Oh, bakit ka ba napakapabaya? Kung nasaktan ka, masisira ang puso ko. Ang pagkuha ng tubig ay maliit na bagay lang. Bakit mo pa kailangang gawin ng personal, Madam? Bakit? Parang hindi masaya si Madam, di ba? Nagkakamali ka. Ako, sobrang saya ko lang. Ngayong gising na ako, hindi mo na kayang magpanggap na perpektong asawa, di ba? Naku, naririnig ako ni Feng Xiao. Kung gayon, lahat ng beses na hinalikan ko siya, alam na niya ang lahat. Bakit napakapabaya? Ako na ang bahala. Ang makita kayong dalawa na nagkakasundo ng maayos ay nagpapagaan ng aking loob. Anak, simula nang sumama si Zero sa pamilya Feng, milagroso kang nagising. Siya ang iyong lucky charm. Kung siya ay lucky charm, titingnan pa natin. Sa asawang tulad niya, dapat mong ituring ang sarili mo na pinagpala. Mga katulong, sabihin sa kusina, mayroon tayong sariwang salmon at seafood na dumating ngayon. Ihanda nyo, ngayong gabi, maghahanda tayo ng isang engranding piging. Zero. Huwag ka lang kumain ng sushi. Sariwang-sariwa itong salmon. Alainan. Nga. Chen Xiao, dapat mas mabuti ang pagtrato mo sa kanya. Zero. Simula nang sumali siya sa pamilya Feng, inalagaan kanya ng maayos. Magpakita ka ng pasasalamat. Inalagaan ng maayos, sa tingin ko, gusto niya lang akong mamatay. Kalokohan. Napakabait ni Zero. Hindi kanya gugustuhing mamatay ng maaga. Narinig ko, araw-araw kanyang pinapaliguan. Maayos ang mga minahan sa bundok, ilipat ang ilan sa pangalan ni Zero. At ang libu-libong yak na iyon, hayaan si Zero, na matutong pamahalaan ang mga ito. Nanay, babae siya sa syudad, nasanay sa marangyang buhay. Hindi angkop ang trabahong ito. Nanay, tama po siya. Wala po akong alam sa pagmimina o pagpapastol. Hindi ako naging mapag-isip, pasimplehan na lang natin. Simula ngayon, ang pananalapi ng sambahayan ay kay Zero na. Hindi siya mamamahala ng negosyo, pera lang ang hahawakan niya.
Nanay, Hindi po ako magaling sa pera. Tapos na po akong kumain. Magpatuloy na lang po kayo. Magpapahinga na lang po ako sa kwarto ko. Chen Xiao, iniwan niya ang buhay sa syudad para sa atin. Huwag mo siyang saktan. Saktan siya. Gusto niya akong ilibing at manahin ang kayamanan ng pamilya Feng. Tigilan mo yan. Magaling akong bumasa ng tao. Hindi ganoon. Si Zero. Tingnan natin. Ano ang iginuguhit mo? Tinalikuran namin ang tradisyonal na konsepto ng disenyo. Ang disenyo ay medyo makabago. Ikaw ba ang nagdisenyo nito? Ibalik mo sa akin. Lubusan mong inimbestigahan ang mga usapin ng pamilyang Feng. Alam mong nagre-recruit ang mga Feng ng mga designer na yon simula sa puntong ito. Ang interior design ang aking hilig. Hindi ko maintindihan ang mga pahiwatig mo. Ibalik mo sa akin. Hindi ba ang pinakalayunin mo ay makapag-asawa ng mayaman? Kung ganoon ka desperado na akitin ako, pagbibigyan kita. Marami na akong nakitang babaeng tulad mo, nagpaplano na makapag-asawa sa pamilya, para lang sa kayamanan ng pamilyang Feng. Bago ako nagpakasal, hindi ko alam na ikaw ang bilyonaryong si Feng. Ngayong alam mo na, balak mo bang kumapit sa akin habang buhay? Totoo, ang mga babaeng nag-uunahan na maging, si Ginang Feng ay maaaring pumila mula Jinghai hanggang Eiffel Tower. Siguro ay napakasaya mo. Ngayon, Marami ka bang nababasang si romance novels? Wala akong pakialam. Sa yaman mo. Ano ang ginagawa mo? binabantayan ng nanay ko ang bawat galaw ko. Sa totoo lang, medyo kaibig-ibig siya. Nagkamali ba ako sa paghusga sa kanya? Ginang, dumating na po ang inyong package. CJ. Gustong makipagtulungan ng Stellar Group sa akin. Ma, may magandang balita ako. Ang aking disenyo ay napili ng Stellar Group. May tunay siyang talento sa disenyo. Ang kanyang mga draft ng disenyo ay talagang tinanggap ng Stellar Group. Bakit si Nan Yaoning? Sekretarya Wang, imbestigahan mo ang isang nagngangalang Nan Yaoning. Presidente, masamang balita. Sabi nila, Ang kasalukuyan mong asawa ay hindi si Nan Zero. Ang tunay niyang pangalan ay Nan Yorning. Siya ay isang impostor. Nan Yaoning, paano mo nagawa akong paglaruan? Mukhang masaya ka ngayon. Ma, ang mga disenyo ko ay napansin ng isang malaking kumpanya. Ang laki ng bonus. Sino ang mag-aakala na ang Zero natin ay napakatalino? Zero, baka hindi mo alam ito. Ngunit ang design firm ng pamilya Feng ay nasa top 3 sa buong mundo. Kung interesado ka, ipapasok kita bilang chief designer. Ito, Ay, oo nga pala, tungkol sa pagpapatayo ng villa mo. Nakahanap ako ng magagandang lokasyon na may magandang feng shui. Tingnan natin. Nan. Sumama ka sa akin. Ah, Nan Yaoning, Alam mo na pala. ang pagpapalit ng kapatid ay parang isang nakakaantig na kwento. Ngunit, mas malupit ka pa sa kapatid mo. Pinakasalan mo ang isang taong parang gulay na tulad ko. Pakiusap, makinig ka. Kaya kong magpaliwanag. Pinilit ako ng pamilya Nan. Tigilan mo na ang pagpapanggap na biktima. Nagplano ka para makapasok para sa kayamanan ng pamilya Feng. Hindi totoo yan. Binantaan nila ako. Wala akong pagpipilian. Sa bagay na ito, biktima rin ako. Magaling kang magsalita. Sa tingin mo ba ay mahuhulog ako sa babaeng tulad mo? Hindi ka naman maniniwala sa akin. Mali ang pagpapalit ng kasal. Kung gusto mo ng diborsyo, hindi ako tututol. ayoko ng diborsyo. Bakit bigla kang makikipaghiwalay? Sabihin mo, Yaoning Nan, aamin ka ba o ako ang magbubunyan? Yuning. Hindi Zero ang tunay mong pangalan. Nanay, pasensya na po sa panloloko ko sa inyo. Sa lahat ng oras na ito, Ibig mong sabihin, nagpanggap kang tagapagmana ng pamilya Nan para makapagpakasal sa aming pamilya Feng.
Ginang Feng, humihingi po ako ng tawad. Kasalanan ko po ang panloloko sa kasal. Makikipaghiwalay na po ako kay Young Master Feng. Lahat ng card at mamahaling gamit na ibinigay ninyo sa akin ay ibabalik ko ng buo. Lubos ko pong pinagsisisihan ang pagdulot ng gulo sa inyo. Aalis na po ako ngayon. Hindi mangyayari ang diborsyong ito. Nanay, nagpakasal siya sa aming pamilya bilang impostor na may masamang intensyon mula pa sa simula. Manloloko siya. Kaya ano kung impostor siya? Mula nang sumali siya sa pamilya Feng, hindi may kakaila ang pag-aalaga niya sa iyo. Si Yuning ay isang kahangahangang babae. Bukod pa rito, ang mga nan ay ipinadala siya bilang kapalit na nobya na nagpapatunay na hindi nila isasakripisyo ang kanilang mahalagang anak sa iyo, isang pasyenteng gulay. Gayunpaman, kusang loob na dumating si Yuning. Dapat mo siyang pahalagahan. Ginang, ako. Yuning, makatitiyak ka, hanggat nandito ako, walang sino man ang maglalakas loob, na paalisin ka sa pamilyang ito. Sino man ang pinakasalan mo, ay ang iyong karapat-dapat na asawa. Inialay ni Yuning ang kanyang sarili, sa pag-aalaga sa iyo sa lahat ng mga araw na ito. Huwag mo siyang saktan. Nanay, isa siyang ganap na manloloko. Nagpakasal siya sa mga Feng para agawin ang aming kayamanan. Matanda na ako pero hindi pa senile. Sa loob ng 2 taon ay comatose ka. Walang eksperto sa buong mundo ang makakatulong. Ang pagdating ni Yuning ang gumising sa iyo. Siya ang iyong lucky star. Nakatadhana kayong magkasama. Ang isang lucky star ay hindi maghahangad ng iyong permanenteng koma para magmana ng kayamanan. Hindi totoo yan. Ang kasal na ito ay magtatapos na ngayon. Sige. Kung makikipaghiwalay ka sa kanya, lahat ng shares ng Feng ay mapupunta kay Yuning. Aalis ka ng walang anuman. Mahal, huwag kang mag-alala. Nangako ako sa iyo na hindi ka nila aabusuhin. Kung hindi siya alis, ako ang aalis. Hayaan mo siya. Ang batang yan, napaka-spoiled. Nalinlang siya rito, kaya galit na galit siya sa loob. Hayaan mo siyang magpalamig sa labas. Ikaw, mahal ko, manatili ka sa bahay at magpahinga. Kinikilala pa rin kitang manugang ko. Ma, salamat po. Baliw na bata, alam kong hindi mo pinili ang kasal na ito. Mahirap ang buhay para sa mga babae. Mula ngayon, kasama mo si Mama. 3 araw na ang lumipas. Nakabalik na ba ang batang Ginoo? Nasa bukid siya. Sumpa niya, hindi siya babalik hanggat hindi umaalis si Madam. Obsessed sa mga space vegetables na yan. Pinababayaan ang asawa niya. Kailan kaya tayo magkakaroon ng gintong apo? Anak. Oh, anak ko. Yuning, may ipapakita ako sa iyo na espesyal. Astig, di ba? Ang lugar na ito, lahat ng ito, ay mga unang investment ventures ni Chen Xiao. Ngayon, nagkakahalaga na ang mga ito ng higit sa 10 beses. Nakakagulat. Ang investment instincts ng anak ko ay spot on. Pero ang paghusga niya sa mga tao ay napakasama. Ang ganda mong babae at si Chen Xiao ay perpekto para sa isa't isa. Huwag mo siyang sisihin, Ma. Walang sino man ang makakatanggap sa sitwasyong ito. Linlangin muna natin si Chen Xiao dito. Tumingin-tingin ka muna. Tatawag ako. Ginang, mas gusto ng Cosmos ang matabang at mamasamasang lupa kapag nagtatanim. Haluan ng organikong pataba. Pwede ko bang subukan? Siyempre naman po. Panatilihing suot ang iyong guwantes sa lahat ng oras upang protektahan ang iyong mga kamay. Naiintindihan ko po. Nandyan na po ako. Ginang, kailangan ko pong maglinis ng ibang hardin. Paalam po muna. Sige po, huwag niyo po akong alalahanin. Ginoong Chi, ito pala ang agricultural base na binanggit mo. Tama, ito ang pinakamalaking agricultural base ng Jinghai na dalubhasa sa mga premium na pananim. Bawat pulgada ay mahalaga. Ito ang Pink Lady Cosmos. Bawat bulaklak ay libo-libo ang halaga. Ang mga taong inirerekomenda ko ay palaging pambihira. Ito ang tunay na kakayahan. Nan Yuning. Sa halip na alagaan ang iyong asawang gulay sa probinsya, bakit ka pumunta sa pasilidad na ito nang walang paanyaya? Nanzero. Hoy! Ilang araw pa lang, nakikisama ka na agad sa mga probinsyano. Tingnan mo nga ang suot mo. Nakakaawa. Binibining Zero, kaninong pamilya? Galing ang walang kwentang ito? Hindi siya isang marangal na ginang. Siya si Nan Yuning, isang hamak na alipin lang ng aming pamilya Nan. Ha, siya ba yung pinakasalan? Ang lalaking gulay para sa'yo, hindi naman siya pangit. Sayang.
Magpakita kayo ng respeto. Respeto. Akala mo ba dahil pinakasalan mo, ang isang probinsya nung may ilang ektarya ng lupa, ay reyna ka na? Paano mo nagawang hamanin ako? Alam mo ba kung sino siya? Wala akong pakialam. Binibiningnan. Umalis na kayo. Paano mo kami kinausap? Nang ganyan. Siya ang tagapagmana ng pamilya Chi, ang pinakamataas na elite sa Jinghai. Sila ang nagmamay-ari ng pinakamalaking investment bank. Ang asawa ko ang pinakamayaman sa Jinghai. Takot ka na ba ngayon? Magpakatalino ka, lumuhod ka, at magbigay galang sa amin. Baka kumbinsihin ko si Binatang Chi na maging maluwag sa'yo. Tama si Zero. Mas mabuti pang umalis na kayo. Humihingi ka na ng tawad kung takot ka. Mukha kang empleyado dito, hindi ba? Si Boss Long dito, ay kaibigan ng tatay ko. Isang tawag ko lang, at si Santi ka na. Sino si Dragon Master? Hindi mo kilala si Dragon Master? Siya ang pinagkakatiwalaan ka ng kamay ni Ginoong Feng, ang pinakamayamang tao sa Jinghai. Sa koneksyon ni Dragon Master, ang pamilya Nan ay malapit nang makipagtulungan sa Tycoon. Hanggat tayo sa elite status. Samantala, ikaw ay naiwan dito, sa lugar na ito na pinabayaan ng Diyos. Inaalagaan ang walang kwenta mong asawa. Yuning. Anong nangyayari? Sino ang mga taong ito? Ma, sila ay... Saan nanggaling ang matandang bruha na yan? Ma, siya ang tagapagmana ng Nan. Kaya ito pala si Nanziro, ang aroganteng bruha na yan. Buti na lang hindi siya pinakasalan ng anak ko. Ito ang aking manugang. Hayaan niyo siya. Manugang. Kaya ikaw pala ang matriarch ng Feng. Ikaw na maliit na probinsyana. Ang mga taga-syudad ngayon, walang modo. Ang modo ay para sa mayayaman. Ang mga magsasaka na tulad mo ay walang halaga. Sino ang mahirap? May pera kami. Ma, wag na nating patulan ang kanilang antas. Mamimitas na lang tayo ng strawberries. Teka, ito ang pinakamalaking sentro ng agrikultura sa Jinghai. Isang strawberry ay nagkakahalaga ng pang-araw-araw na kita ng pamilya mo. Kaya mo ba yan? Strawberries. PFFT. Kakainin ko yan. Gagawing jam. Pipigain ng juice. Kahit anong gusto ko. Ang anak ko ang tunay na tycoon dito. Pinakamayamang tao. Ginoong Chi, baliw ba ang matandang bruha na to? Pinakamayamang tao. Maruruming magsasaka, nagtatrabaho sa lupa araw-araw. Hindi kayo karapat-dapat na maglinis ng sapatos ko. Pinakamayamang tao, managinip ka. Kahit papaano ang mga magsasaka ay kumikita ng marangal na pera. Hindi tulad ng iba na umaasa lang sa pamilya. Walang ambag sa lipunan. Ma, tara na, wag mo nang patulan. Walang aalis nang hindi humihingi ng tawad. Ang sapatos ko. Mga walang utang na loob. Mga custom Chanel shoes yan. Sinira ninyong dalawang. Probinsyana, matandang bruha. Halika, linisin mo ang sapatos ko ngayon. Gusto mong linisin ko ang sapatos mo? Napakawalan Napakawalan mong bruha. Mga haute couture yan. Hindi kayang bilhin ng pamilya mo yan. Linisin mo ang sapatos ko ngayon, o harapin mo ang kahihinatnan. Nanay, mag-ingat. Ayos lang ako, nanay. Paano mo nagawang saktan ako? Ang paglibak sa akin ay isa. Pero ang pambubuli sa matatanda, wala ka bang kahit kaunting disente? Iminumungkahi kong umalis ka na ngayon. Umalis ka, o pagsisisihan mo ito. Binabantaan mo ako. Ano ang tinititigan mo? Hindi mo ba nakikita ang mga probinsya nung ito, na nanggugulo sa akin? Tulungan niyo na ako. Paano mo nagawang apihin ang mga tao ko? Naghahanap ka ng kamatayan. Ito ba ang kamay na sumakit kay Zero? Napakagandang kamay. Sayang at magiging walang silbi na ito. Bitawan mo ang manugang ko. Pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya ngayon. Sino mang humipo sa kanya, mamamatay ka. Anak, halika rito. Ginugulo nila ang asawa mo. Sino ka ba? Ito ang anak ko. Anak, hindi ba't si Nan Yuning ay nagpakasal sa isang walang kwentang asawa? Ano ang nangyayari? Bakit pamilyar ang lalaking ito? Anong nangyayari dito? Siya ang asawa mo. Naiintindihan ko na, nagsisinungaling ka, alam ng lahat, na nagpakasal ka sa isang walang kwentang lalaki, 2 taon nang nakarete. Paano siya nakakalakad ngayon? Buhay at malusog. Sinusubukan mo bang magpakitang gilas, sa paggamit ng kung sinong lalaki, para magbuntis? Ang imahinasyon mo ay lumalabas sa kontrol. Dapat sinabi mo kanina, para sa isang kagandahan na tulad mo. Masaya akong tutulong. Kung sinong lalaki, ako ba ang tinutukoy mo? Sino pa ba? Alam ng lahat na nagpakasal siya sa isang halos patay na asawa. Halos patay. Ang anak ko ay perpektong malusog. Sabi nila, 2 taon siyang nakarete. Ginastos ang lahat ng pera nila sa mga bayarin sa ospital. Ang kanyang kaligtasan ay isang himala.
Ang posibilidad na magising ang mga pasyenteng comatose ay halos zero. Ang lumpong ito ay nagmadaling magpakasal. Malamang, ilang araw na lang ang itatagal ng buhay niya. Isang kasal ng desperasyon. Napakakaawa, nagpakasal sa isang halos patay na lalaki. Ngunit ang gwapong lalaking ito ay medyo gwapo. Ang pagkuha sa kanya para magkaanak ay nagkakahalaga ng malaki. Ano? Diyos ko, napakakahiya nito. Hindi pa ba nila nakita ang batang ginoo ng pamilya Feng? Hindi mo ba siya nakikilala? Isang probinsyana. Bakit ko siya papansinin? Nan Yunning, ipapaalala ko sa iyo kung paano ka nagpakumbaba sa bahay na ito. Ikaw at ang iyong ina ay may parehong masamang dugo. Pareho kayong walang kwenta. Kung hindi naawa si ama at pinatuloy kayong dalawa, nagugutom na kayo. Sa kalye, basura. Kumikita ako sa pamamagitan ng pagsisikap. Mas marangal ako kaysa sa iyong spoiled na sarili. Magpakasal sa isang halos patay, na talunan na asawa, at magkunwaring nakatataas. Wala ka lang bang alam? O sadyang inosente ka? Binatang Chi. Alam mo ba, nabulag, ang kanyang ina, may chismis na nakikipagrelasyon. Siya sa aming driver, kaya siya nawalan ng paningin. Huwag mong insultuhin ang aking ina. Nataman ba kita? Karapat dapat siyang mabulag. Walang kwenta ang iyong ina, at ganoon din ang walang kwentang pinakasalan mo. Halos kawan na kita. Ganyan ba ang pagtrato sa'yo ng mga nan? Tama na, sa aking kalkulasyon, malapit na ang oras ng aking pulong kay Longay. Tapos na akong mag-aksaya ng salita. Aalis ka ba ng kusa, o kailangan pa ng seguridad para alisin ka? Aalis ka, pero humingi ka muna ng tawad sa aking ina at asawa. Tama, binyuli mo ang aking manugang. Humingi ka ng tawad ngayon, o harapin ang kahihinatnan. Narinig mo ba yun, binatang Chi? Ang walang kwentang ito ay iniisip na kaya niya tayong takutin. Ang salitang yumingi ng tawad ay wala sa aking bokabularyo. Mahilig ka talagang mag-sorry, ano? Sige, ngayon na. Agad-agad. Lumuhad ka at mag-sorry sa akin. Kung hindi, paiibahin kita sa Jinghai. Paibahin mo ako sa kapangyarihan lang ng pamilya Ki. Hindi ka karapat-dapat. Ang yabang mo naman. Ang batang ginoong Chi ay ang panganay na tagapagmana ng pamilya Chi. Ang kanyang ama ang presidente ng Jinghai Bank, at chairman ng Jinghai Chamber of Commerce. Ang pagdurog sa iyo ay mas madali pa sa pagdurog ng langgam. Lumuhad ka at magmakaawa ngayon, at baka patawarin pa kita. Yang mapanghamong tingin sa iyong mga mata. Sa loob ng 3 minuto, papatalsikin ko ang pamilya mo mula sa chamber. Mas magaling ka pang magyabang kaysa sa akin. Inaakala mo bang ikaw ang pinakamayaman sa Jinghai? Nagplano kang magpakasal sa mga Feng para lang sa kanilang kayamanan, hindi ba? Bago ako nagpakasal, wala akong ideya na ikaw ang mayamang ginoong Feng. Ngayon na alam ko na, balak mo akong pagsamantalahan habang buhay. Hindi kita masisisi. Ang mga babaeng gustong maging ginang Feng ay pumila mula Jinghai hanggang Eiffel Tower. Sigurado akong sobrang mayabang ka ngayon. Inaakala mo bang kaya mong pabagsakin ng aking ama? Tuturuan kita ng iyong tamang lugar. Batang ginoong Chi, ayos ka lang ba? Anong nangyayari dito? Master Long, nandito ka na pala. Ang lalaking ito ay nag-claim na sisirain niya ang pamilya Chi sa pamamagitan ng chamber sa loob ng 3 minuto. Ikaw na po ang bahala, Master Long. Ginoong Feng, ang aking kapabayaan. Dinala ko sila sa base ng walang pahintulot. Nakapagdulot ako ng sama ng loob sa'yo. Ginoong Feng, tinatawag mo siyang Ginoong Feng. Sino ang gwapong ito? Binaygo mo ako. Ang posisyon ng iyong ama sa chamber ay dahil sa aking suporta kaya nangyari. Ang maliit na impluwensya ng pamilya Chi ay hindi kailanman sapat, hindi lang walang utang na loob, kundi nagpapakita pa ng pagiging malupit sa labas. Alam mo ba kung sino si Ginoong Feng? Siya ang tagapagmana ng dinastiyang Feng. Ang kasalukuyang pinakamayamang tao sa Jinghai. Ang pamilya Chi mo ay hindi makakaabot sa kanyang katayuan. Ginoong Long, mayroon sigurong hindi pagkakaunawaan. President Feng, sa totoo lang, matagal na kaming magkakilala ni Matandang Chi. Humihingi ako ng paumanhin para sa pamilya Chi. Elder Long, karaniwan, igagalang ko ang iyong otoridad. Ngunit itong si Young Master K ay nagbanta na burahin ako sa mapa ng Jinghai. Ano ang iminumungkahi mo na gawin natin tungkol dito? Paano nakapagpalaki si Matandang Chi ng ganoong walang kwentang basura? Si Nan Yuning ang asawa mo. Hindi ba't pinakasalan mo ang comatose na probinsyano? Ang tanga mo, bago ang kasal, na aksidente si Feng Chenxiao at nakoma ng 2 taon. Ngunit pagkatapos ng aming kasal, milagroso siyang nagising. Pinakasalan mo ang pinakamayamang lalaki na dapat ay akin. Sayang at tinanggihan mo siya. Nagbanta kang magpakamatay, kaysa pakasalan ang pamilya. Sabi ng patriarka, huwag palampasin ang magandang oras. Pinapakasal ako sa gulay na yan. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa. Huli na para magsisi ngayon. Ginoong Long, ang aking asawa at ina ay pumunta rito upang mag-relax sa resort. Ngunit itong dalawa ay sinira ang kanilang mapayapang pamamahinga. Ano ang plano mo para ayusin ito? President Feng, makakaasa ka na agad kong palalayasin sila at sisiguraduhin na hindi na nila guguluhin ang ginang o ang dalagita muli, mga gwardya.
Teka. President Feng, bulag ako. Maawa ka po. Una, nagbanta kang burahin ako. Tapos inutusan mo akong lumuhod para linisin ang sapatos mo. Wala ka ring balak na patawarin ako. Ginoong Feng, taos puso akong humihingi ng tawad sa aking pagkakamali. Opo. Makakaasa po kayo, Ginoong Feng. Agad kong aalisin ang titulo ng chairman ng pamilya Chi. Panginoong Dragon, nagkamali po ako. Kung alam ko lang, na siya ang tagapagmana ng pamilya Feng. Ang pinakamayamang tao sa Jinghai. Kahit may 100 buhay pa ako, hindi ko siya gugustuhin kalabanin. Pakiusap, mamagitin po kayo para sa akin. Tulungan ka? Ikaw ang may gawa niyan sa sarili mo. Kung tutulungan kita, madadamay lang ako. Inuutusan ako ni Ginoong Feng na bawiin ang posisyon ng chairman ng iyong ama. Sabihin mo sa iyong ama, mula ngayon putol na ang lahat ng ugnayan ng Panginoong Dragon sa pamilya Chi ninyo. Hindi. Panginoong Dragon, kung malaman ng aking ama na nawala sa akin ang chairmanship, papatayin niya ako sa bagbog. Panginoong Dragon, ang aming mga kasosyo, ay nakikipagtulungan lang sa amin. Dahil sa aming chairman status, iiwanan nila kami kung wala ito. Ang pagbawi ninyo, ay sisira sa aming negosyo. Itutulak ninyo ang aming pamilya, sa kapahamakan. Ang impluensya ni Ginoong Feng ay walang hanggan. Buti na lang at pinatawad niya ako. HMPH. Bagay lang sa kanila. Saan pamilya ka galing? Ako si. Alam kong ikaw ang tagapagmana ng pamilya Nan. Siya ang nag-udyok. Sa lahat ng nangyari, dadalhin ko siya para humingi ng tawad kay Ginoong Feng ngayon. Bitawan mo ako. Wala akong kasalanan. Ang pamilya Nan, ha? Napakagaling. Simula ngayon, puputulin ng Feng Corporation ang lahat ng ugnayan sa negosyo sa pamilya na ninyo. Ginoong Feng, nagkamali po ako. Sumusumpa akong natuto na ako. Si Nan Yuning. Ang pumalit sa akin sa pagpapakasal sa inyo. Ako si Nan Zero, ang dapat na naging nobya ninyo. Bawat salita ay totoo. Ngayon, humihingi ka ng awa. Nasaan na ang dati mong kayabangan? Ginoong Feng, hayaan niyo akong magpaliwanag. Lahat ito ay gawa ni Nan Yuning. Niloko niya ang pamilya Nan sa kasal. Hindi ko kailanman minamaliit ka. Sumusumpa ako. Bawat salita ko ay totoo. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Binibining Nan, ang pagbabago ng iyong kalooban ay talagang kahanga-hanga. Kanina lang ay tinatawag mo siyang gulay, ngayon ay nagbabago ka ng tono. Ako. Tama na ang pag-utal. Nanzero, ikaw ang tumanggi. Sa kondisyon ni Ginoong Feng, ngayon pinilit ako ng pamilya Nan. Gamit ang aking ina bilang panakot. Mas mabuti pang umayos ka. Umalis ka na ngayon. Huwag mong palampasin ang magandang oras. Hayaan mong linawin ko ito. Simula ngayon, tatawagin kang Nan Zero kung magsalita ka tungkol sa pagpapalit ng kasal. Galaw. Inaakusahan mo ako ng pagnanakaw ng kasal. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mong pagkukunwari? Dati ay tumanggi kang pakasalan siya. Ngayon, ayaw na sa'yo ng pamilya namin. Patawad po, tita. HMPH. Hindi ko deserve ang paghingi mo ng tawad. Ang tunay na paghingi ng tawad ay dapat sa asawa ko. Patawad po. Ano? Hindi ko narinig. Patawad po. Nan Yuning, huwag mong subukan ang pasensya ko. Ganyan ka ba humingi ng tawad? Hindi nasisiyahan ang asawa ko dito. Umalis ka sa paningin ko. Ginoong Feng, teka. Ginoong Feng, nakakahiya naman ito. Tungkol sa bagay na ito, bibigyan kita ng tamang paliwanag. Paano ka naglakas loob na magpakitang gila sa harap ni Ginoong Feng? Tingnan mo ang sarili mo, wala kang silbi. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Sinira mo ang posisyon ng pamilya Chi bilang presidente ng Chamber of Commerce. Shi Wei, paano mo ako nagawang saktan? Hindi sapat ang saktan ka lang, kaya kitang patayin. Ang pamilya namin ay naghirap para marating ang posisyong ito. Ngayon, inaway natin ang pinakamayamang pamilya. Lahat ay nasira. Dati, tiniis kita dahil ikaw ang tagapagmana ng Chi. Pero naniwala ka talagang mahalaga ka. Ngayon, isa ka nalang ligaw na aso. Kung babastusin mo ulit ako, sisipain kita habang nakahiga. Bitawan mo ako. Ma, Anong kapahamakan na naman ang ginawa mo? Ang mga Feng ay binabatikos na sa buong syudad. Malapit na tayong malugi. Umuwi ka kagad. siya ang nagpilit sa akin. Nagawin ang lahat ng ito. Minanipula niya ako, dadalin ko siya para humingi ng tawad kay Ginoong Feng. Bitawan mo ako. Wala akong kasalanan. Ang mga Nan, ha? Sige, napakabuti. Simula ngayon, ang Feng Corporation ay puputulan ng lahat ng negosyo sa pamilya Nan. Talagang na-blacklist na tayo. Ma, ako. Feng Chen Xiao, dahil wala kang iniiwan na paraan para sa akin, huwag mo akong sisihin kung maging walang awa ako. Hay, dapat ay
Isang nakaka-relax na araw, kasama si Yuning. Pero nangyari ang gulong ito. Yuning, kailangan kong pumunta sa headquarters. Hayaan mong ihatid ka, ni Chen Xiao mamaya. Hindi ba kayo pa rin ay nag-aaway? Ano pa ang hinihintay mo? Tara na. Galit ka pa ba? Kung gusto mo ng diborsyo, kakausapin ko si mama. Ano, sobrang sabi kang makipagdiborsyo sa akin at angkinin ang kayamanan ng pamilya Feng para manahin ang yaman ng pamilya Feng. Nakahanap ako ng magandang kapareha para sa iyo. Ayaw ni Zero na magpakasal sa malayo. Paano kung ikaw na lang ang pumalit sa kanya at magpakasal sa pamilya Feng? Isang kapalit na kasal. Ginang Nan, may kapansanan sa paningin ang aking ina. Gusto ko lang manatili at alagaan siya. Ilang taon ka nang nakikitira dito. Sa lahat ng taon na ito, at plano mo pa rin, manatiling pabigat sa amin magpakailanman. Magpapakasal ka ngayon, gusto mo man o hindi. Alam mo naman, na hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang kapalit na kasal ay pagkakamali ko. Ngunit hindi ko kailanman nilayon ang pandaraya. Kung talagang gusto mo ng diborsyo, ipapaliwanag ko kay inay. Wala akong kukunin mula sa ari-arian. Hindi na kailangan. Madalas ka bang binubuli ni Nanzero noon? Komplikado ang sitwasyon ng pamilya ko. Nang magpakasal ang aking ina sa pamilya Nan, pagkapanganak sa akin, siya ay binalangkas ng pangangalo niya sa isang lingkod. Naawa ang patriarka sa kanyang pagkabulag, kaya pinayagan siyang manatili bilang isang katulong. Matapos pumasok ang ina ni Zero sa sambahayan, masama ang pakikitungo niya sa amin. Nga pala, salamat sa kanina. Anong kaawa-awang nilalang? Huwag mo nang banggitin. Pangako mo lang sa akin na hindi mo na ako lolokohin ulit. Magagawa mo ba yon? Hinding-hindi. Tara na. Yuning, ang lahat ng bag na ito ay para sa iyo, mahal. Chanel, Hermes, hindi ako sigurado kung ano ang gusto ninyong mga kabataan. Kaya bumili ako ng iba't ibang estilo. Tingnan mo kung may magustuhan ka. Inay, sobra naman po ito. Isa lang po ang kailangan ko. Ang mga bag ay nakakagamot ng lahat ng sakit. Alam mo ba, ipadala ang mga ito sa dressing room ng batang ginang. Opo, ginang. Salamat po, inay. Huwag ka nang magpakapormal, anak. Marami kang tiniis sa sambahayan ng Nan. Makakaasa ka. Susuportahan kita ngayon. Walang sino man ang mangangahas na mang-api sa iyo. Ginang. Ginang, gulo. Ang mga taga-baryo ay nagkakagulo sa tarangkahan. Lumipat kami sa Longyin Village para gumawa ng kawang gawa. Paano sila nang ahas na harapin kami dito? Inay, ako na po ang bahala dito. Tita Rong, manatili ka kay inay. Ang pagpatay ay dapat bayaran ng kamatayan. Ang mga Feng ay may utang sa buhay ng aking asawa. Dugo sa dugo. Anong nangyayari dito? Ikaw ba ay mula sa pamilya Feng? Ang bagong kasal na babae. Palabasin mo ang asawa mo dito. Hinihingi namin ang mga sagot. Mga kapitbahay. Mga kababayan, pag-usapan natin ito ng mahinahon. Manahimik ka. Ang inyong organic na gulay ay kontaminado. Kinain ng asawa ko ang inyong kontaminadong ani. Naka-hospital na siya ngayon. Walang tigil ang pagsusuka. Halos patay na. Dapat ipaliwanag ito ng mga Feng. Hindi kami aalis. Pati ang maliit kong anak. 5 taong gulang pa lang siya. Naka-in-drip pa rin. Tama. Sumasakit pa rin ang tiyan ko. Ang inyong organic na gulay ay may lason. Mas masahol pa sa lason sa daga. Miss Nan, ipaliwanag niyo ito. Anong nangyayari? Tigilan ang pagkuha ng video. Tigil. Sinasabi niyo na may food poisoning. Nasaan ang lab report? Ipakita niyo sa akin ang ebidensya. Walang ebidensya. Ito ay paninirang puri. Paninira. Maaaring pekay ng mga report. Ang mga mayayaman na tulad nyo ay binabaluktot ang katotohanan. Itatanggi nyo lang yan. Tama ba ako, mga kapitbahay? Oo, Tama. totoo. Kung walang bayad pinsala ngayon, hindi kami aalis. Hinihingi namin ng hustisya. Teka, anong ginagawa nyo? Anong nangyayari? Kinain ng asawa ko ang mga gulay mula sa inyong farm, na dapat ay organic. Ngayon, nasa bingit na siya ng kamatayan. May utang kang paliwanag sa akin ngayon. Tama, kailangan mong panagutan yan. Sagutin mo kami ngayon. Si Ginoong Feng yan, pagkatapos mawala ng 2 taon, sa wakas ay nagpakita na siya. Ito ay balita sa front page, simula ng pagkuha ng video. Ginoong Feng, nakatanggap kami ng mga ulat mula sa publiko tungkol sa mga panganib sa kaligtasan sa inyong vegetable farm na inyong pinagkalooban ng puhunan. Ang Green Restaurant ay natuklasan din na naglalaman ng labis na additives. Ano ang inyong tugon dito? Nasa gulo si Ginoong Feng. Ang iskandalo sa pagkain ng mga Feng ay trending online. Bumagsak ang kanilang stocks. Ano ang gagawin natin? Kontakin ang ER Department. Tanggalin muna ang mga hashtag na yan. Imbestigahan ng husto. Alamin kung sino ang nasa likod ng sabwatan na ito. Ito ang deposit. Pagkatapos nito, bibigyan ka ng magandang gantimpala ng pamilya Chi. Tapos na.
Naalala ko na. Ikaw yung nagsabing, may sakit ang asawa mo. Nakita ko siya kahapon ng umaga, na naghahatid ng mga bata sa eskwela. Suriin ang mga record ng ospital. Nagkasakit ang asawa ko pagkatapos, ihatid ang mga bata. Sinusubukan mong pagtakpan. Hinihingi namin ng kabayaran para sa mga bayarin sa ospital, gastos sa paggamot, at pinsala sa emosyon. Kung hindi ka magbabayad, magkakampo ako rito habang buhay. Mga mamamahayag, i-video ang kanilang korupsyon. Ang mga Feng ay nagtayo ng mga farm sa aming nayon, at ibinulsa ang lahat ng kita. Nilalaso nila ang mga tao, at nakakalusot. Langit sa itaas. Lahat ng Diyos at Buddha, mga netizens, gumising. Halina tingnan ang katotohanan. Saksihan ng kanilang mga krimen. Hahayaan mo ba silang siraan ang pamilya Feng? Mananaig ang katotohanan. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga walang hiya na yan. Hindi ka nagtatrabaho sa bukid kaninang umaga. Saan ka na naman nagtatago, at nagkakalat ka pa ng chismis na may sakit ako, Mahal, hinaan mo ang boses mo. Abala ako dito. 3 araw na walang disiplina. at umaakyat ka na sa bubong. Nagbubunot ako ng damo sa gulayan. Umuwi ka na ngayon din. Pakainin mo ang mga manok at baboy. Tinatawag ka ng asawa mo pa uwi. Hoy, hindi ba sabi mo may sakit ang asawa mo? Pero ang boses niya, mukhang malusog na malusog sa akin. Mali ang pagkarinig mo. Ang mga kamakailang aksyon mo ay bumubuo ng paninirang puri at paninira, panginhikil at pananakot. Ang pamilya Feng ay may pinakamahusay na profesional na legal team. Maaari ka naming ikulong ng 10 taon. Secretary Wang, dalhin mo ang mga taong ito para sa blood test agad. Kung malusog sila, ibigay mo silang lahat sa mga abogado. Opo, Mr. Fang. Tatawagan ko na po ang ospital ngayon. Para naman sa iyo, ang katotohanan ang esensya ng pamamahayag. Kung makita ko ang anumang maling ulat tungkol sa mga Feng, isasara ang iyong studio. Ginoong Feng, huwag kang mag-alala. I-report namin ang mga katotohanan. Tara na, galaw, mga tao. Bilisan nyo. Hello, ito ba ang unang ospital ng Jinghai? Teka, huwag mo akong saktan. Ang asawa ko ay baka nilalamig lang. Lahat ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Dahil ligtas ang pagkain ng pamilya Feng, aalis na ako. Hoy! Hindi pagkakaunawaan. Sa tingin ko ay hindi. Manatili kayo hanggang sa imbestigahan namin ito. Dalhin sila. Hayaan ang mga abogado ang humawak nito. Ginoong Feng, nagkamali po ako. Si Batang Ginoong Chipo ang nagutos sa akin. Binayaran niya po ako. Maawa po kayo. Patawarin niyo po ako sa pagkakataong ito. Ginoong Feng. Kalihim Wang. Si Kiwei ang nanguna sa mga taga-baryo para gumawa ng gulo. Dalhin siya rito. Ito ay isang lipunang may batas. Ano ang ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Ginoong Feng, siya po ang may kagagawan. Siya po ang nasa likod nito. Dalhin siya. Ginoong Feng, pakiusap. Maawa po kayo. Ginoong Feng, nawalan po ako ng pag-iisip. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Magiging mas mabuting tao po ako. Naglakas loob kang magyabang sa harap ni Ginoong Feng. Alam mo ang lugar mo. Galit na galit ako. Ang Nanyuning na iyon ay talagang pinakasalan ang pinakamayamang tao sa Jinghai. Isang taong malayo sa aking antas. Binigyan kita ng pagkakataon. Ngunit patuloy mong sinusubukan ang aking pasensya. Ginoong Feng, Sa Jinghai, alam mo kung paano ako kumilos. Pumili ka na ngayon. Umalis ka sa Jinghai kasama ang iyong pamilya o bibisitahin ka ng iyong ina. Sa istasyon ng pulisya. pinilit mo ako. Mag-ingat! Patay ka. Ginoong Feng, alam kong nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Magbabago na ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Kalihim Wang. May proyekto ang Feng Group sa infrastruktura. Sa Africa, ipadala siya doon para sa paggawa ng kalsada. Bukod pa rito, bawal siyang bumalik sa loob ng 10 taon. I-freeze ang lahat ng ari-arian niya at ilipat sa foundation. Paggawa ng kalsada sa Africa. Hindi, Ginoong Feng, talagang humihingi ako ng tawad. Ginoong Feng, dalhin siya palayo. Ginoong Feng, natuto na ako. Ginoong Feng, sobra na ang nawalang dugo ni Ginang. Kailangan niya ng agarang pangangalaga sa ospital. Dadalhin kita sa ospital. Ihanda ang kotse. Gising ka na. Ginang, inalagaan mo ako ng buong pagmamahal. Kung hindi ako nagising, hindi ko iginalang ang iyong masusing pag-aalaga nitong mga nakaraang araw. Ako. Bakit? Ngayong gising na ako, tila hindi natutuwa si Ginang. Hindi totoo yan. Labis akong natutuwa na gumaling ka na. Talaga ba?
Paano ka naging ganoon kapabaya? Kung nasaktan ka, masisira ang puso ko. Ang simpleng bagay tulad ng pag-inom ng tubig ay hindi dapat magpahirap kay Ginang mismo. Aray, siya ang aking mahal na manugang. Kung masaktan siya, ano ang gagawin ko? At ikaw? 30 taon ka na, pero hindi mo man lang maprotektahan ang asawa mo. Ma, hindi kasalanan ni Chen Xiao. Biglaan lang nangyari. Ayaw niya akong masaktan. Nakakainis. Makinig ka. Protektahan mo ng mas mabuti ang asawa mo mula ngayon. Huwag kang mag-alala, hindi na mangyayari. Ulit ang ganito. Nga pala, Yuning, ang seguridad dito sa probinsya ay napakasama. Simula ngayon, lilipat na tayong lahat pabalik sa Feng Family Villa sa Jinghai. Kung hindi mo gusto ang villa, sabihin mo lang sa akin. Anong floor plan ang gusto mo? Sasamahan kitang maghanap ng bahay. Ma, hindi na kailangan. Ayos lang ako kahit saan manirahan. Dahil kasal na kayo ni Chen Xiao, dapat may sarili kayong espasyo. Mamaya, paamahan ka sa asawa mo. Ayos na yan. Nako, ihahanda ko ang mga kwarto ninyo sa bahay. Naghihintay akong hawakan ng aking gintong apo. Gintong apo. Hindi ba ito ang paborito mong tipo? Ang malinis at inosenteng uri? Sige, lapitan mo. Ang babaeng iyon doon. Paumanhin, may maitutulong po ako. Ako ay isang student athlete dito sa malapit. Pwede ko bang makuha ang WeChat mo? Baka pwede tayong mag-dinner minsan. I-add siya ngayon. Wala siyang WeChat. Sino ang walang WeChat? Sa panahon ngayon? Sino ka sa kanya? Sa batas, ako ang asawa niya. Kailangan ko pa bang magsalita? Kasal ka? Paumanhin, ang asawa ko. Ayaw akong mag-add ng mga estranghero. Paumanhin tungkol doon. Mga lalaking kolehiyala, puno ng enerhiya. Hindi ko alam na gusto mo ang ganyang tipo. 188 sentimetro na may malapad na balikat. Sino ang hindi magkakagusto doon? Mas gwapo ba sila sa akin? Gusto ng mga tao ang kabataan ngayon. Pero gwapo ka rin naman. Ang mga lalaki ay gumaganda habang tumatanda. Ang tanda ko na ba? Kasi ibig kong sabihin, mas kaakit-akit ang mga lalaking may edad. Yao Ning, kasal ka na. Sa susunod na mangyari ito, alam mo na ang gagawin, di ba? Ang asawa ko ay 2 taon na. Nasa vegetative state. May EBS pa nga siya. Tingnan mo ang mga Adonis belts na ito. At ang mga biceps na ito ay nasa perpektong hugis pa rin. Tara na. Ay Zero, anong nangyari sa'yo? Tatay, inay, lahat tayo ay niloko. Nang ikatlong binibini na yan, hindi siya nagpakasal sa isang probinsyano. Kasal siya sa pinakamayamang tao sa Jinghai. Ano, ang pinakamayamang tao? Zero, nagsasabi ka ba ng totoo? Totoo ang bawat salita. Ang ikatlong binibini ay pinakasalan. Si Feng Chen Xiao, ang pinakamayamang tao sa Jinghai. Pumunta kami ni Binatang Chi para makipagnegosasyon kay Longgai. Pero sinabutahe kami ng ikatlong binibini na yan. At labis akong pinahiya. Hindi sana natin pinilit. Si Yuning na pumalit sa kanya. Yuning. Pinatawag niyo po ako, Ginang. Yuning, hindi ka na, bama bata. Nakahanap ako ng magandang kapareha para sa'yo. Ayaw ni Zero magpakasal sa malayo, kaya ikaw ang magpapakasal sa pamilya Feng. Pumalit sa kanya, Ginang, bulag po ang aking ina. Kailangan ko pong manatili at alagaan siya. Ilang taon ka nang nakikinabang dito? Balak mo bang manatiling pabigat habang buhay? Magpapakasal ka ngayon. Tatay. Sir, itong pagpapalit, paano kung malaman nila? Dalhin mo ang sikretong ito sa iyong libingan. Isipin mo ang bulag mong ina. Dalhin niyo siya. Ngayon, ayos na. Pinakasalan niya ang pinakamayamang lalaki. Dahil sa ugali niya, tiyak na maghihiganti siya sa atin. Pasensya na. Sinira ko ang lahat. Pinutol na ng pamilya Feng ang lahat ng koneksyon sa pamilya Nan. Ako. Makakahanap ako ng paraan. Dapat sa akin ang kasal na ito, Nan Yuning. Isa ka lang impostor. Sige na. Zero, siguro, dapat mong hanapin ang ikatlong anak na babae. At magpalit ulit ng lugar. Ma, seryoso ka ba? Ang babaeng iyon ay ngayon, asawa na ng pinakamayamang lalaki. Papayag pa ba siya?
Galing siya sa mahirap na pamilya. Bigyan mo lang siya ng mas maraming pera. Magpapasalamat siya. Huwag mong kalimutan. Ang bulag niyang ina ay nasa ilalim pa rin ng ating bubong. Tama ka, Maria. Ano ang silbi ng kayamanan niya? Tingnan mo kung paano siya manamit. Malamang kinamumuhian siya ng kanyang biyenan. Ang pamilya nan namin ay makakapagbigay ng mumunting bagay mula sa aming mga daliri at mabubuhay na siya ng comfortable. Aayusin ko ito. Ay, dito yan. Ang bulaklak na to, pinakamaganda sa coffee table. Tama po. Nanay, nandito na kami. Maligayang pagdating. Chen Xiao, anong problema? Mukha kang malungkot. Pagkaalis namin sa ospital, may isang atleta rito na humingi ng WeChat ko. Hindi ba't ito ang ideal type mo? Sige, lapitan mo. Oy. Kumusta? May kailangan ka? Ako ay isang lokal na atleta. Pwede ko bang makuha ang WeChat mo? Mag-dinner tayo minsan. Mag-a-add ng WeChat. Wala siyang WeChat. Anong panahon na ba to? Walang WeChat account? Sino ka ba sa kanya? Ako ang legal niyang asawa. Ang aming estado ay sapat na. Kasal ka? Pasensya na po, ang asawa ko. Hindi niya ako pinapayagang mag-add ng estranghero. Pasensya na po. Kagagaling ko lang sa ospital. May isang lalaki mula sa kapitbahayan na humingi ng WeChat ko. Nagtataka ako. May pumasok na amoy inggit. Ma, kailangan kong sagutin ang tawag na ito. Nanziro, ano na naman ang pakana mo? May oras ka bang makipagkita? Ate, mag-usap tayo. Hindi ako interesado. Kung hindi ka susulpot, baka maaksidente ang bulag mong ina. Ipadala mo sa akin ang address. Ma, Chen Xiao, kailangan kong lumabas sandali. Bakit ka aalis agad pagka uwi mo? Umuwi ka ng maaga. Kumuha ako ng isang top chef para lutuin ang paborito mong ulam sa bahay, ang sweet and squirrel mandarin fish. Ma, apurahan po. Aalis na ako ngayon. Pasaway. Hindi ka na ba mabata? Si Yuning ay bata at maganda, at maraming manliligaw. Ang tanging bentahe mo ay pera, wala kang ibang panlaban. Mula ngayon, magsikap ka pa kay Yuning. Naiintindihan ko po, Ma. Ate, matagal na tayong hindi nagkita. Diretsuhin mo na ako. Ano ang gusto mo? Bagay sa iyo ang maging asawa ng pinakamayamang tao. Mas maganda kaysa maging katulong, di ba? Ang direkta mo naman. Kung hindi ko ibinigay sa iyo ang pagkakataong ito, hinding-hindi ka makakatapak sa mansyon ng mga feng. Sabihin mo na lang, Ibigay mo sa akin ang posisyon mo bilang ginang feng. binibiningnan. Hindi laro ang kasal. Hindi ko isusuko. Ang aking papel bilang ginang feng. Sumuko ka na. Anak. Oh, anak ko. Ang card na ito ay may 5 milyong piso sa loob. Sapat na ito para suportahan kayong dalawa sa kalahati ng inyong buhay. Ano ang punto mo? Ang inalok mo ay hindi man lang 1% ng allowance ng pamilya Feng. Naiintindihan mo na ba? Ako ang ipinagkasundo sa mga Feng. Mula pagkabata, ikaw ay isang impostor lang. Subukan mong harapin ang mga Feng kung matapang ka. Tingnan natin kung kikilalanin nila ako o tatanggapin ka. Anak, alam kong hindi mo pinili ang maging kapalit na nobya. Mahirap para sa mga babae. Mula ngayon, kasama mo si nanay. Sige. Kung maglakas loob kang makipagdiborsyo, ililipat ko kaagad ang lahat ng shares ng Feng kay Yuning. Asahan mong aalis kang walang dala, wala kang hiya, nan Yuning. Nang magtaksil ang nanay mo sa driver, nagpakita ng awa ang tatay ko at hindi ka pinalayas noon. Ngayon, nakatira ka sa bahay namin. Sinusubukang nakawin ang lahat mula sa akin. Ilalantad ko ang iskandalosong gawain ng pamilya mo online. Makikita ng buong mundo kung gaano kayo kawalang kwenta. Ang mga paratang mo tungkol sa pagtataksil ay kasinungalingan. Ang nanay mong mapagsamantala ay nagplano para makapasok sa bahay na ito. Ikaw ang sumira ng tahanan. Paano mo nagawang insultuhan ang nanay ko? Kapag muli mo akong siniraan, sisirain ko ang bibig mong sinungaling. CJ, ay post mo. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan. Ang mapagsamantala o ako? Tama na. Naglakas loob ka lang umasta ng ganyan. Dahil sa asawa mong bilyonaryo, nakakaawa ka. Ang mga desperado mong pagwawala ay mas nakakaaliw kaysa sa kayabangan mo.
Sa tingin mo ba talaga, na mahal niya ang isang ordinaryo? Walang kwenta na tulad mo. Panandalian lang yan na pagkahumaling. Kapag nagsawa na siya, itatapon ka niya, na parang basahan. Pero sa ngayon, sapat na ang pagkilala niya sa publiko. Binibiningnan, naubos na ang pasensya ko sa iyo. Alamin mo ang iyong lugar, habang may oras pa. Huwag mong kalimutan, asawa na ako ng bilyonaryo. Binabantaan mo ba ako? Tama, at mas mabuti pang mag-ingat ka na huwag mo akong masyadong itulak. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay mas malala kaysa sa kaya mong harapin. Masakit ba? Hayaan mong turuan ka ng sakit. Hindi ako isang mahinang tao na kaya mong apihin kahit anong gusto mo. Tinuruan ako ng nanay ko na magtiis mula pagkabata. Sa lahat ng taon na ito, ang pamilya nan ay hindi kailanman nagpakita sa akin. Kahit kaunting kabaitan. Sa halip, lalo lang kayong naging malupit. Ngayon, binabantaan mo pa ang nanay ko. Ikaw. Paano mo ako nagawang saktan? Saktan ka. Kailan pa ako nangailangan ng dahilan para turuan ka ng leksyon? Makinig ka ng mabuti. Lumayo ka sa akin at kay Chen Xia umula ngayon. Tinanggihan mo siya noong siya ay komatos. Pero huli na para magsisi ngayon. Ang puso ni Feng Chen Xiao ay akin na ngayon. Naiinggit ka? Sayang. Ginoong Feng, ikaw pala. Kalihim Wang, maglabas ka ng abiso. Lahat ng malalaking kumpanya sa Jinghai ay dapat kanselahin ang kasalukuyang pakikipagtulungan sa mga nan. Tapusin ang lahat ng kasunduan. Hindi, Ginoong Feng, nagkamali ako. Zero Nan, binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo pinahalagahan, pinatindi mo ang labanan. Ang pagbabago ng puso ni Binibining Nan ay talagang nakamamangha. Pas, kinutya mo. Ngayon, binabawi mo. Ako. Sabihin mo, Zero Nan, tinanggihan mo ang kasal dahil sa kanyang kondisyon, tapos binantaan mo ang nanay ko. Ngayon, tinatawag mo itong pagnanakaw. Nasaan ang iyong kahihiyan? Wala ka bang disente? Ang kapal ng mukha mo. HMPH, tinanggihan mo ang kasal, kaya hindi ka na namin gusto ngayon. Patawarin niyo po kami, tita. Hindi ako karapat-dapat sa paumanhin. Humihingi ka ng tawad sa asawa ko. Paumanhin. Hindi ko narinig yon. Humihingi ako ng tawad. Yuning Nan, huwag mong subukan ang pasensya ko. Ito ang paumanhin mo. Hindi sapat ang paumanhin mo. Umalis ka at huwag nang bumalik. Teka, Ginoong Feng. Hayaan niyo akong magpaliwanag. Ginoong Feng, pakinggan niyo ako. Ang mga ginawa ko ay nagmula sa paghanga ko sa iyo. Pinapaalis ko si Yuning. Ang isang gulay na tulad ko ay hindi karapat-dapat sa pagmamahal ni Binibining Nan. Huwag mong hayaang makita ka pa ng asawa ko. Teka, Ginoong Feng. Siya ay isang kapalit lang. Siya ang pinili mo. Hindi ka ba natatakot na maging katawa-tawa? Kung sino man ang piliin ko, siya ang magiging legal kong asawa. Tungkol naman sa panunuya, sa buong Jinghai, walang sinumang naangahas na kausapin ako ng ganyan. Isa lang siyang katulong. Ang nanay niya ay bulag at pilay. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Ikaw naman, ang estado ng pamilya nan ay parang langit at lupa kumpara sa amin, ang mga Feng, kung hindi dahil sa aming arranged marriage. Ang pamilya nan mo ay hindi kailanman makakarating sa aming antas. Ang mga nan, ha? Magaling, napakagaling. Mula ngayon, puputulin ng Feng Corporation ang lahat ng ugnayan sa negosyo, sa pamilya nan. At si Nan Yuning, wala siyang kahit ano. Paano siya magiging asawa ng pinakamayamang tao? Dahil mahal ko siya. Sapat na ba yan? Sinabi ba niyang gusto niya ako? Hindi ba't pangarap mong magpakasal sa isang napakayamang tao? Dahil sabi kang akitin ako, tutuparin ko ang iyong hiling. Ay, Ginoong Nan, hindi naman natin anibersaryo o anumang espesyal na okasyon. Bakit naman ganoon kagastos ang regalo? Malapit nang maging asawa ng tycoon, ang ating si Ruo. Kaya magdiwang na tayo ng maaga. Ziruo, hindi ba tinumpranta mo ang ikatlong anak? Anong nangyari? Ang pesteng Nan Yuning na yan, binyuli ako gamit ang kanyang posisyon. Nilason niya ang isip ni Feng Chen Xiao ng mga baluktot na kwento. Ngayon ay pinutol na ng mga kumpanya ang koneksyon sa mga nan. Ano? Ginoong Nan, isinama ng Feng Corporation sa blacklist ang inyong pamilya. Hindi namin kayang kalabanin ng mga Feng. Maghanap na lang kayo ng iba para sa mga order na ito. Ginoong Wang, ikaw ang nangungunang supplier ng Jinghai. Huwag mo kaming iwan. Hello, Ginoong Wang. Anong ginawa mo? Paano nangyari ito? Malinaw na sinisira ni Feng Chen Xiao ang mga nan. Ama, si Nan Yuning ang nagumpisa nito. Ama, hindi naman siguro malulugi ang pamilya natin, di ba? Ang paglabag sa kontrata ay nangangahulugan ng malaking bayad pinsala. Hindi maiiwasan ang pagkalugi. Anong gagawin natin ngayon? Tama na. Ibabalik ko ang kwintas para mabayaran ang utang. Pagkatapos, personal kong hahanapin ang batang Nan Yuning.
Ayaw kong maniwala na hindi niya man lang kikilalanin ang sarili niyang ama. Binatang Ginoo, uminom po kayo ng tsaa. Nasaan si Ginang? Bakit hindi pa siya nakakabalik? Umalis po si Ginang kaninang alas 7. Sabi niya ay titingin ng mga ari-arian. Tinanggihan po niya ang tulong ng matriarka. Naiintindihan. Maaari ka nang umalis. Nandito na ako. Plano kong magbukas ng design studio. Kamakailan, pwede akong tumanggap ng mga order sa libreng oras. Siguro sa loob ng ilang taon, makakamit ko ang kalayaan sa pananalapi. Talagang may talento siya. Ang kanyang mga disenyo ay direktang tinanggap ng Stellar Corporation. Hindi pa ba sapat ang pagiging Ginang Feng? Gusto mo rin ng kalayaan sa pananalapi? Bakit mo ipinapakita ang sarili mo sa publiko? Narinig ko, araw-araw kanyang pinapaliguan. Ang mga minahan ng ginto sa likod ng bundok ay dapat ilipat kay Zero. Hayaan natin siyang pamahalaan ang 20,000 yak sa buong lambak. Kailangan niya ng praktikal na karanasan. Ina, siya ay isang babaeng tagalungsod, nasanay sa luho. Hindi angkop ang trabahong ito. Tama ang asawa ko, ina. Wala akong alam sa pagmimina o pag-aalaga ng hayop. Nagsalita ako ng hindi nag-iisip. Pasimplehan natin ito. Mula ngayon, si Zero ang hahawak sa pananalapi ng pamilya. Hindi kailangan ng pamamahala sa negosyo, kundi pangangasiwa lang sa pananalapi. Kasalanan ko ba? O ng Ginang? Ginoong Feng. Pakiusap, hayaan ninyo akong magpaliwanag. Ang Ginang na ito ay malinaw na inuuna ang kanyang karera. Huwag mo siyang ituring na karibal sa negosyo, sa isang kasal. Kailangan ng lamang. Ang kailangan ng Ginang ay emosyonal na suporta. Ang iyong matinding kritisismo, walang babae ang makakayanan yan, lalo na ang isang tao. Magpatuloy ka. Gusto ng Ginang na magbukas ng studio para mapatahimik siya. Tugunan ng ugat ng problema. Magaling ang sinabi mo. Ang ibig kong sabihin, ang pagiging mature ay nagpapaganda sa alindog ng isang lalaki. Nanyaoning. Ikaw ay isang may asawa. Kung mangyari ulit ito, alamin mo ang iyong tungkulin. Tara na. Naalala ko. Maganda ang mga ari-arian sa Siksi Villa. Bilhan mo ng mura para sa Ginang. Panatilihin itong sikreto. Agad kong gagawin. Sa iyong paningin, ang mga babae ay dapat nasa bahay lang, nagluluto at naglilinis, nagiging isang mabuting asawa at ina. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Sa tingin ko lang ay hindi mo dapat masyadong pagurin ang sarili mo. Ano ang masama sa pagkakaroon ng pampublikong buhay? Tinatatawag mo ba yan na hindi nararapat? Mamuhay na parang ibong nakakulong. Nakulong sa pagiging may bahay? Siyempre hindi. Ngayong kasal ka na, sisiguraduhin ng pamilya Feng na magiging maayos ang lahat para sa'yo. Ang titulong Ginang Feng ay maaaring pakinggan na prestihiyoso, ngunit hindi ko kailangan, nang walang saysay na pribilehiyo, ang pagpapakasal sa pamilya Feng, ay hindi ako gagawing isang, umaasa na porselanang florera. Yaoning. Ginoong Feng, kailangan ng pirma mo ang mga dokumentong ito. Kalihim Wang. Paano ba pakalmahin ang isang galit na babae? Sinaktan mo na naman ang damdamin ng iyong asawa? Boss, ang villa na ito sa distrito ng Luntian ay may problema. Bakit ang mura? Huwag kang mag-alala, kailangan lang ng may-ari ng pera, kaya mura ang upa, walang nakatagong problema. Narito ang kontrata. Maglagay ng computer sa bawat mesa. Sige. Emmy, magbubukas ako ng design studio. Tulungan mo akong i-promote ito. Magandang benepisyo ang naghihintay. Sa talento mo, dapat matagal mo nang ginawa ito. Huwag kang mag-alala sa staffing. Director Feng, inilunsad na ang studio ni Ginang. Nagpaplano akong magsimula ng design studio, tumanggap ng order sa libreng oras. Siguro sa loob ng ilang taon, makakamit ko ang kalayaan sa pananalapi. Huwag kang mag-alala sa performance. Narinig ko na si Ginang ay isang kilalang renovation blogger na may milyon-milyong followers online. Nakakuha na ng maraming order sa paglulunsad pa lang. Asawa ko yan. Bilang asawa niya, hindi lang ako manonood, may ipapagawa ako sa'yo. Ang order ni Ginang Nalis, ihatid mo sa kanya. Siguraduhin mong walang bakas. Opo, Ginoong Feng. Sisiguraduhin kong magiging engrandi ang pagbubukas ng studio ni Ginang.
Hello. Para itong biyaya mula sa langit, ang kilalang socialite ng Jinghai, si Ginang Nales, ikaw mismo ang hiniling. Ang design fee ay 7 digit na halaga. 7 digit na halaga. Totoo ba to? Totoong totoo, pero masikip ang deadline. Kailangan ngayong hapon. Ipinapadala ko na sa'yo ang specs ngayon. Kapag tapos na, may utang kang kain sa akin. Naman, maraming salamat, Ame. Yuning, libre ka bang magkita? May mahalaga akong kailangan pag-usapan. Nasa labas lang ako ng opisina mo. Pumasok ka. Talagang nahanap mo ang opisina ko. Anong sadya mo rito? Dito ako dumating para tingnan ang studio na binuksan mo. Maglagay ng computer sa bawat mesa. Nakuha ko. Mi, magsisimula ako ng design studio. Tulungan mo akong ipagkalat ang balita. May inaalok kaming magandang benepisyo. Sa talento mo, dapat matagal mo nang ginawa ito. Huwag kang mag-alala sa staffing. Heto. Ganap ka nang naging malaya. Diretsahin mo na. Hindi ka naman pumunta rito. Para lang magkwentuhan. Sinabi sa akin ni Zero ang nangyari. Nagkamali siya. Dinala ko siya rito para humingi ng tawad ng maayos. Patawad. Yuning, humingi na ng tawad si Zero tungkol sa pagpapahirap sa mga nan. Maaari mo bang pakiusapan si CEO Feng na magpatawad? CJ, matutulungan ko ang pamilya nan. Sa isang kondisyon, gawin mong legal na asawa ang aking ina. Magpatawag ng pagpupulong ng pamilya. Ipahayag sa buong sambahayan. Hindi kerida ang aking ina. Siningmiwang ang tunay na mang-aagaw. Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilya nan. Nababaliw ka na. Ano ng problema? Mahirap pa ito. Ito. Ama, ang ina ni Yun Ingnan, ay isang walang kwentang bulag na babae. Ang pagtaas ng kanyang katayuan, ay magiging kaiyahiya tayo sa buong syudad. Tama si Zero. Bina-blackmail mo ba ako? Walang utang na loob na bata. Bakit ko pinalaki ang ganyang basura? Ama, malinaw na pinupukaw ka niya. Bilang panganay na anak na babae ng nan. Sa gitna ng krisis ng ating pamilya, paano ka mananatiling walang pakialam? Hahayaan mo bang maging abo ang ating pamana? Ikaw, humingi ka ng awa kay CEO Feng. Nang umunlad ang pamilya, hindi mo ako kailanman isinaalang-alang. Ngayon na may krisis, inaasahan mong iligtas ko ito. Malinaw ko nang sasabihin. Hindi mangyayari. Ikaw, Ang manipulasyong ito ay katawa-tawa. hindi ka panipaniwala. Nga pala, ito, ang opisina ko. Hindi to palaruan mo para mag-ingay. Umalis ka na. Trabaho. Nagtatrabaho, bumalik ka sa trabaho. Ang manuskrito ko. Ay, hindi, aksidente kong napunit. Ikaw ang magdikit ulit. Ang design draft na to, 3 oras kong ginawa, nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Dad, baliw ba si Yuning? Isang walang kwentang papel. Humihingi ng 3 milyon. Yuning, itigil mo na ang kalokohan mo. Ngayon din. Ayaw mong maniwala, ang design na to ay kinomisyon ni Emmy Gao. May pirmahang kontrata, nakasulat sa itim at puti. Ayaw magbayad ng kompensasyon. Tatawag ako ng pulis. Dad, nagpapanggap lang yang si Yuning. Sinusubukan lang. Mangikil ng pera. Sinira mo na. Ang pamilya nan. Hindi ka pa ba kontento? Napakawalan Gio mo. Tama si Zero. Walang utang na loob. Inaakala mo bang isa pa rin? Akong sunod-sunurang puppet mo. Zero, hulihin siya. Pigilan niyo yan. Kung sasaktan niyo siya, mawawala ang mga nan sa Jinghai ngayon. Hindi alam ng patriarka kung ano ang ginawa ni Yorning para maging karapat-dapat sa ganitong eksena. Hindi ito ang iniisip mo, Ginoong Feng. Si Yorning ay palaging prangka. Masyado siyang matigas ang ulo para sa kanyang sariling kapakanan. Tinatakot ko lang siya. Ganoon ba? Dumating kami ngayon, para formal na humingi ng tawad. Ininsulto ka ng aking anak at ang iyong asawa. Pinagsisisihan niya ang kanyang mga ginawa. Siguro, ang krusada laban sa aming pamilya ay maaaring matapos dito? Mali ang impormasyon mo, Ginoong Feng. Anak ko rin si Yorning. Mahal ko ang parehong babae. Nang marinig kong sinaktan siya ni Zero, pinuntahan ko siya para tingnan. Sinampal ang isang tao para tingnan. Ganyan ba magpakita ng pagiging mapagpatuloy ang mga nan? Ginoong Feng, maging makatwiran ka. Sinubukan ni Yorning na mangikil ng 3 milyong piso. Gamit ang isang blueprint. Sinaktan lang siya ni ama dahil sa galit. Siya ay isang gold digger. Nagagawin ng lahat para sa pera. Zero nan, binabaluktot mo ang katotohanan. Binibining nan, paano mo nagawang punahin ang aking asawa? Nang marinig nilang nakoma ako, iniwasan nila ako na parang salot. Ang isang babaeng tulad mo, walang karapatang humusga ng iba dahil hindi mo itinuturing na pamilya si Yuning. Kung gayon, mula ngayon, lahat ng tungkol sa kanya ay magiging responsibilidad ko.
Mamahalin at poprotektahan ko siya. Tungkol naman sa iyong tinatawag na ama at kapatid, hindi ka gusto ni Yuning at ng pamilya Feng, mga bodyguard, paalisin sila. Teka, President Feng, pamilya tayo. Bakit kailangan nating maging ganito katensyonado? Mahigpit ako sa kanya dahil mahal ko siya. President Feng, ang pamilya Nanang, pamilya ng ina ni Yuning. Kung paalisin mo kami ng ganito, pagtatawanan tayo ng mga tao. Feng Chenxiao, ayoko ng pamilyang tulad ninyo. Ang tanging ibinigay lang nila sa akin ay pang-aapi at pambubuli. Gusto ko nang putulin ang ugnayan sa kanila. Pababayaan ko sana ang pamilya Nan para sa'yo, ngunit tila hindi na kailangan ngayon. Secretary Wang, sa loob ng 3 minuto, ipasarado ang pamilya Nan. Opo, President Feng. Tatay. President Feng. Alam kong makapangyarihan ng pamilya Feng, ngunit huwag mong isipin na kaya mong gawin ang lahat ng gusto mo sa Jinghai. May mahabang kasaysayan din ng pamilya Nan. Isasarado ang pamilya Nan sa loob ng 3 minuto. Napakayabang mo. Ang Nan Group ay nalugi na. Imposible. Ang pamilya Nan, Lolo Nan, hindi man lang makapantay sa mga Feng. Naging maluwag si President Feng dahil sa paggalang sa kanyang asawa, ngunit lalo lang kayong lumala. Wala kayong dapat sisihin kundi ang inyong sarili. Dalhin sila. Bitawan niyo ako. At salamat. Nakalimutan mo na ba kung sino ka? Ginang Feng, sabihin mo lang. At palalayasin ko ang mga Nan mula sa lungsod ng Luntian. Huwag. Sa huli, bahagi ako ng pamilya Nan. At marami pang kamag-anak. Wala silang kasalanan. Ngunit nananatili ang aking ina sa kanila. Nag-aalala ako. Huwag kang mag-alala. Dadalhin ko siya rito ngayon. Ginoong Feng, makakasiguro ka. Kukunin ko siya kagad. Hindi na kailangang mag-alala. Maaasahan si Sekretarya Wang. Ligtas niyang dadalhin ang iyong ina. Ma! Ang dami mong pinagdaanan. Kung maayos ang buhay mo, sulit ang lahat. Tita, asawa po ako ni Yaoning. Chenxiao na lang ang itawag mo sa akin. Chen Xiao, maaari mo akong tawaging nanay. Nanay, Bakit? dahil umalis ka na sa pamilya Nan, bakit hindi ka na lang lumipat sa amin? Maaari tayong magtulungan. Mas gusto ng nanay ko ang tahimik. Baka hindi siya masanay sa bahay ng mga Feng. May villa ako sa Biangbay. Paano kung doon ka muna manatili? Magpapadala ako ng mga bodyguard para masiguro ang iyong kaligtasan. Sobrang abala naman ito. Hindi naman po. Ikaw ang nanay ni Yaoning. Kaya pamilya na rin kita. Secretary Wang, ihatid mo si Madam Yu sa Biangbay. Nanay, mauna na po kayo. Bibisitahin ka namin agad. Salamat sa paghatid sa nanay ko. Paano naman ang pasasalamat? Ano ang gusto mo? Kasi, may naalala akong mahalagang bagay. Galit pa rin si Ginang. Kailangan mong patuloy na subukan. Kung gayon, sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin para mapatawad ka ni Ginang. Ginoong Feng, ako mismo ay single. Paano ko malalaman ang isip ng isang babae? Ay, tama, Ginoong Feng. Ngayong gabi, ang Jinghai Building Materials Association, iniimbitahan ka ni Direktor Chen sa hapunan. Naiintindihan. Ginang, may problema. Lasing si Ginoong Feng. Maaari mo ba siyang sunduin? Talagang abala ako rito. Hindi ako makalis. Tulungan mo ako. Pero kailangan kong baguhin ang mga disenyo. Sa totoo lang, ang pag-upa ng iyong studio ay naging maayos dahil at ang pagkuha ng proyekto ng Theme Park, isang napakalaking kontrata, ay inayos ng CEO. Hindi siya magaling magsalita, pero ayaw niyang sabihin ko sa'yo. Kaya pala siya. Bakit ang daming ininom? Sino ka? Nasaan ang asawa ko? Kalihim Wang, paano mo ito pinayagan? Tawagin mo si Ginang. Palabasin ang mga babaeng ito, palayasin sila. Ako ang asawa mo. Sumakay na tayo sa kotse. Asawa. Sumakay ka muna. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ano ang problema? Hindi ko bibitawan. Asawa. Pwede ba kitang halikan? Nanyuning. Isa kang may asawang babae. Kung mangyari ulit ito sa hinaharap, alam mo na ang gagawin. Tara na. Sige, halikan mo na. Sino yan? May dumarating. Nakikipag-ugnayan ako sa aking asawa. Sino ang nangahas namang istorbo? Diyos ko, ang gulo niya kapag lasing. Pasensya na, marami lang siyang nainom.
Isang mag-asawa lang na naglalambingan. Diyos ko, nakakahiya. Feng Chenxiao, palagi siyang kalmado. Sino ang mag-aakala na magkakaganito siya kapag lasing? Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Galit ka pa ba? Nagalit lang ako sa sandaling iyon. Pero pagkatapos kong pag-isipan, napagtanto kong nag-overreact ako. Mula sa iyong pananaw, hindi ka mali. Bukod pa rito, sinabi sa akin ni Kalihim Wang ang lahat tungkol sa studio space at sa proyekto ng amusement park na inayos mo para sa akin. Lahat ng nais mo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Feng Chenxiao, nagtatapat ka ba sa akin? Marami akong nainom kagabi. May nagawa ba akong nakakahiya? Ikaw kagabi, umamin ka sa akin ang nararamdaman mo. Hindi ko kailanman sasabihin ang ganoong bagay. Hindi lang salita ang nangyari. Ano pa ang sinabi ko? Ginoong Feng. Ang cute mo kagabi eh. Kailangan ko nang umalis. Paalam. Sinelyuhan mo ang Vilya. Saan kami titira? Bakit ganyan ang ugali mo? Tama na. Ginagawa lang nila ang trabaho nila. Sir, mahigit 1 dekada na kaming nakatira sa villa na ito. Ngayon, kukunin na. Tara na. Nan Yuning, pinilit mo ako. 2, 5, 5, 10. Kidnapang, binibining nan. Bangkarote na ang pamilya nan mo. Ano ang mayaalok mo sa akin ngayon? O baka naman ang sarili mo? Huwag mo akong tuksuhin, Kuya Xiong. Mayroon pa ring kwintas na diamante at esmeralda sa aking safe. Nagkakahalaga ng mahigit 50 milyong piso sa merkado. Kung papayag ka, ihahatid ko ito sa iyo. Deal. Nasa Villa Zixi siya. Numero 136. Handa na ba ang binagong ulat ni Jaya? Makukuha mo ito bukas. Ano ang ginagawa ninyo sa gitna ng araw? Umalis ka kung gusto mong mabuhay. Tumawag ka ng pulis at pamamatay siya. Tulong. Bilesen, tumawag ng pulis. Teka, baka mapuko natin ang mga kidnapper. Dapat nating ipaalam muna kay Ginoong Feng. Bilesen mo. Kalihim Wang, may emergency. Ang aming amo ay kinidnap. Ginoong Feng, nasa panganib si Ginang. Ipaliwanag mo ng malinaw. Ipinapakita ng surveillance na sa pilitang isinakay si Ginang sa isang van na may pekeng plaka. Hindi alam ang kasalukuyang kinaroroonan. Hanapin sa buong syudad. Gamitin ang lahat ng paraan. Sa araw na ito, kailangan mong mahanap ang lokasyon ng mga kidnapper. Ikaw na naman. Ano ang gusto mo? Ano ito? Malinaw naman. Para turuan ka ng leksyon. Zairu, magsalita ka ng diretsyo. Hindi ba ang habol mo lang ay ang posisyon ni Ginang Feng, pero ang pagkidnap sa akin ay lalo lang magpapagalit kay Cheng Xiao sa iyo. Hindi mo na yan problema. Makakasiguro ka. Sa lalong madaling panahon, ikaw na ang magiging kabit. Gusto mo akong patayin? Nabubuhay tayo sa ilalim ng batas. Ang mga mamamatay tao ay nakukulong. Walang surveillance dito. Ang inyong lihim na relasyon ay mananatiling nakatago kapag ang iyong bangkay ay nagsimulang mabulo. Baka ako na ang Ginang Feng noon. Zairu, hindi mo ba narinig? Ang kabit ay nagiging inspirasyon. Kung papatayin mo ako, si Chen Xiao ay, habang buhay akong maaalala, hindi ka pa rin magiging Ginang Feng. Nagmamayabang ka. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Pero pinapaalala mo sa akin. Kaya, personal mong sabihin kay Feng Chenxiao na gusto mo siyang diborsyuhin. Kung gayon, pakakawalan kita. Kaya, nakapag-desisyon ka na ba? CJ, pumapayag ako. Mukhang hindi naman pala ganoon kalakas ang pagmamahal mo kay Feng Chenxiao. Sumusuko ka na agad sa diborsyo. Pakakawalan mo na ba ako ngayon? Syempre hindi.
Walang saysay ang mga pangako at puno ka ng panlilinlang. Hindi ako maniniwala sa iyo. Kung gayon, ano ang gusto mo? Para sa seguridad, kailangan kitang turuan ng leksyon. Hindi ako naniniwala na mamahalin ni Feng Chenxiao ang isang babaeng may kapansanan sa mukha. Huwag. Huwag. Nan Yuning, sa tingin mo ba ito ang oras para makipag-ayos? Alinmansa, sirain ang iyong mukha. Oh, ipadala ka sa libingan. Nanzero, kumalma ka, isipin mo ang pamilya mo. Manahimik ka. Ang pamilya Nan ay nasa blacklist na ng mga Feng. Presidente Nan, nasa blacklist na ng Feng Group ang pamilya ninyo. Hindi namin sasalungatin ng mga Feng. Maghanap na lang kayo ng iba para sa inyong mga order. Director Wang, ikaw ang nangungunang supplier ng Jinghai. Huwag mong gawin ito. Hello, Director Wang. Ano ang ginawa mo? Paano tayo napunta rito? Malinaw na pinipilit ni Ginoong Feng na masira ang pamilya Nan. Ang pagbagsak ng ating pamilya ay kasalanan mo. Tama na ang usapan. Pumili ka na ngayon. CJ, pipili ako. Ako ang pipili para sa kanya. Ginoong Feng. Noong kinidnap mo ang asawa ko kanina, hindi ba't napakasida mo noon? Bakit? Ngayon ay takot ka na? Ginoong Feng, hayaan niyo akong magpaliwanag. Ikaw ang unang tao sa Jinghai na sumuway sa akin. Mukhang ang parusa ko sa mga Nan ay masyadong maluwag. Hindi. Naipit mo na kami at wala nang kawala. Sinusubukan mo ba kaming sirain? Ang ginawa mo kay Yuning kanina, pagbabayarin kita ng 1,000 beses. Sige, sige, gawin mo. Kung gayon, hayaan mong mamatay si Nan Yuning kasama ko. Ano sa tingin mo, Ginoong Feng? Kunin mo ang buhay ko, kapalit ng walang kwentang buhay ni Nan Yuning. Mukhang patas naman sa akin. Hayaan mo lang siya. Sabihin mo ang iyong mga kondisyon. Pumapayag ako. Wala akong gusto, nawala na ang lahat sa akin. Gusto ko lang mamatay si Nan Yuning. Dakpin siya. Nanzero, ate mo pa rin ako. Wala ka na bang pagkatao? Inagaw mo ang lahat sa akin, binibini. Ayoko magpakasal, mas gugustuhin ko pang mamatay, kaysa pakasalan ng probinsya nung iyon, binibini. Ipinadala ng mga Feng ang korona ng kasal. Sabi ng master huwag palampasin ang magandang oras. Magpakasal sa isang lalaking comatose, mas gugustuhin ko pang mamatay. Ang tanging pinagsisisihan ko, ay ang pagpapalit ko sa iyo. Dalhin siya, bantayan siya. Kung umalis siya, ipadala siya agad sa mga minahan sa malayo, hindi na siya makakatapak sa sariling bansa muli. Hindi, ate, nakikiusap ako, magmakaawa ka kay Ginoong Feng para sa akin. Hindi na kita sasalungatin muli, ayoko magmina sa malayo. Madali lang nakatakas ang ahas na yon. Ang tulad niya ay hindi nararapat sa awa. Ate, Sugatan ang kamay mo, pumunta tayo sa ospital. Kanina, sinabi mong tanga ako, pero ikaw ang tunay na tanga rito. Sino ba naman ang hahawak ng talim ng walang proteksyon? Masakit ba? Hindi. Ayos lang, nagbukas ulit ang sugat. Patawad. Patawad talaga, hindi ko sinasadya. Masakit ba ng sobra? Hayaan mong hipan ko. nako, anong nangyayari sa inyong dalawa? Bakit kayo nagpapalitan sa ospital? Huwag kang mag-alala, inay. Maliit lang na sugat. Nasugatan si Chen Xiao, dahil sa akin. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Naiintindihan ko, kinidnap ka ng pamilya Nan. Anak, ang mga Nan na yan, hindi talaga natututo. Sa pagkakataong ito, haharap sila sa legal na kahihinatnan. Makakaasa ka, inay. Ibinigay ko na si Nanzero sa pulis. Ang buong pamilya Nan ay pinatalsik na sa Jinghai. Mabuti naman. Anak, kailangan kitang kausapin. Tungkol sa mga bagay sa negosyo. Yuning, may sabaw ng pugad ng ibon. Sa kusina, kumain ka. Binibini, hayaan ninyong ihatid ko kayo. Ma, sadyang pinapaalis mo si Yaoning. Ano yon? Bakit mo ako gustong makita? Bumalik na si Jiang Yingzhu sa bansa. Nagpadala siya sa akin ng regalo. Sa pamamagitan ng iba, ibinalik ko ito. Kung nagpapadala siya sa'yo ng regalo, alam na siguro niyang gising na ako. Tama. Kaya kailangan kong sabihin sa iyo, makinig ka.
Anak, huwag mong sabihin sa akin na iniisip mo pa rin siya. Siyempre hindi. Sinanyawning lang ang may puwang sa puso ko. Mabuti. Ang babaeng yun, sa sandaling nalaman niyang nasa coma ka, agad kanyang iniwan. Hindi siya karapat-dapat maging asawa. Kung makikipag-ugnayan si Jiang Yingzhou sa iyo, mag-ingat ka. Huwag mong hayaang magkamali ng akala si Yuning. Naiintindihan mo. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang pagkakaiba ng hiyas at bato. Sige, ikaw na ang bahala. Hindi na ako makikialam. Ang asawa mo, siguro ay nabigla ng gusto ngayon. Dapat mo siyang aliwin. Tulungan mo siyang kumalma. Sige po. Pupuntahan ko muna ang biyenan mo. Chen Xiao, ano ang sinabi ni nanay sa iyo? Wala namang importante. Ilang usapin lang sa kontrata. Pupunta ako sa opisina bukas. Gusto mong sumama? Maraming mahuhusay na designer. Ang Feng Shi Group. Pwede kang matuto sa kanila. Ang galing, ang idolo ko ay si Ginang Ebony, mula sa Chattersphere. Nasa Feng Shi Group siya. Gusto ko siyang makilala. Talagang pumunta si Mr. Feng sa kumpanya. Ang nakatayo sa tabi niya, siguro si Mrs. Feng. Ang ganda niya. Kailangan kong pumunta sa meeting room. Hintayin mo ako dito. Madam, pinabili ako ng CEO ng mga ito para sa inyo. Naiintindihan ko. Salamat, maaari ka nang bumalik sa trabaho. Huwag kang mag-alala sa akin. Huwag po kayong mag-alala. Bahagi po ito ng aming tungkulin. Hindi nyo po dapat alalahanin. Si Jiang Yingzhou, siya po ay dating kasintahan lang ng CEO. Wala na po siyang pakialam sa kanya ngayon. Isang ex. Hindi nyo po ba alam? Pasensya na po, ako. Secretary Wang, gusto kong sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo tungkol sa sitwasyong ito. Mr. Feng, nabigo po ako sa inyo. Si Jiang Yingzhou po ay ex ng CEO. Pagkatapos po ng kanyang aksidente, siya po ang unilateral na nagtapos ng kanilang relasyon. Siguro po nalaman niya ang tungkol sa paggaling ng CEO at ginamit ang proyekto bilang dahilan para makita siya. Kaya walang alam si Mr. Feng tungkol dito. Huwag po kayong magkamali ng intindi. Naiintindihan ko, maaari ka nang umalis ngayon. Chen Xiao, hindi ako naniniwala na kasal ka na. Nagsisinungaling ka lang sa akin, di ba? Anong laro na naman ang nilalaro mo? Alam ng buong Jinghai na sinanyuning ang asawa ko. Chen Xiao, sigurado akong galit ka sa akin dahil sa paghihiwalay natin noon. Kaya ka naghanap ng babaeng yan para inisin ako. Hayaan mong magpaliwanag ako. Huwag ka nang mag-abala, binibining Jiang. Nakalimutan na kita. Sana ay tigilan mo na ang pangungulit sa akin mula ngayon. Pero, sa lahat ng taon na yan, ikaw lang ang nasa puso ko. Napilitan lang akong makipaghiwalay sa'yo. Kung hindi ako nakipaghiwalay sa'yo, itatakwil ako ng mga magulang ko. Patawarin mo ako, please. Mauna ka. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Mag-umpisa ulit tayo, please. Hindi ko iniisip, nakasal ka na dati. Kalimutan na lang natin ang nakaraan nating paghihiwalay. Maliban kay Nanyuning, wala na akong ibang mamahalin. Chen Xiao, nakalimutan mo na ba ang lahat ng pinagsamahan natin? Kung hindi mo binanggit, nakalimutan ko na kung paano ka nagboluntaryong tulungan ako at protektahan ako mula sa lahat ng mga socialite sa mundo ng negosyo. Sa totoo lang, binibining Jiang, hindi ka naman naging kasintahan ko. Huwag kang magkamali. Sa panahon ng relasyon ko kay Jiang Yingzhou, masasabi kong may ganap na katiyakan na hindi ko siya kailanman sinaktan. Sa katunayan, hindi ko nga kailanman nagkaroon ng damdamin para kay Jiang Yingzhou. Chen Xiao, Binibining Jiang, tigilan mo na ang pag-arte at huwag kang makialam sa kasal ko. Kung ipagpapatuloy mo ang kahibangan na ito, ilalantad ko ang mga sikreto ng pamilya Jiang. Chen Xiao, paano ka naging ganyan ka walang puso? Binibining Jiang, hindi ko na problema ang nakaraan mo kay Chen Xiao. Lahat tayo ay may nakaraang relasyon. Panatilihin na lang nating nakabaon ang mga sikretong iyon, di ba? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Akala mo ba hindi ko alam na isa ka lang, utusan sa pamilya nan. Mas mababa ka sa kanya. Paano ka naglakas loob na ang isang tulad mo ay umangkin sa pagmamahal ni Chen Xiao? Ito na naman ang lumang argumento dahil pinili ako ni Feng Chen Xiao. Satisfied?
Ang pinakamahusay lang ang hinahabol ko. Binibining Jiang, ipagpatuloy mo ang landas na ito, at ang mga scheme ng panunuhol ng iyong pamilya ay magiging headline bukas. Chen Xiao, nagkamali ako. Hindi mo kami pwedeng ilantad. Umalis ka. Ngayon na. Chen Xiao, patawarin mo ako. Kaya, anong kabayaran ang ibibigay mo sa akin? Anong klaseng kabayaran? Isang sikreto. Nako. Ang aking hanggal na anak, sa wakas ay natauhan. Kanina, nakita ko, si Yingzhu na tumatakbo palabas. Ang mukha niya ay... Yuning, hindi ka nagkakamali, di ba? Ang anak ko at ang babaeng yun, hindi sila nagmamahalan. Ang batang ito, ay palaging medyo mabagal. Ang pagkikita ninyo ang nagpagising sa kanya. Nanay, nagtitiwala ako kay Chen Xiao. Mabuti naman. Samahan mo ako mamili. May sorpresa kang naghihintay mamaya. CJ, Pero na. Paumanhin? Pakakasalan mo ba ako? Sa kahirapan, o kayamanan, sa sakit. Mananatili tayong magkasama habang buhay. Sa hirap o ginhawa,